Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 1961 hanggang 1980. Kabanata 1961. Daan-daan at libu-libong maimpluwensyang at kilalang tao mula sa Golden Port Island ang nakasaksi kung paano binasag ng The Annihilator ang ulo ni Levi. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Hindi. Napasigaw si Sherry sa sakit. Hindi lang God of Gamblers ang natulala, kundi si Xenotaph at lahat ng iba pang maimpluwensyang figure ay ganoon din ang pagkagulat. Ano ang nangyayari? Si Levi ba iyon, ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa listahan ng gem ni Erudia? May nakatalo ba talaga sa kanya? Paano ito posible? Gayunpaman, kailangan nilang maniwala sa nakita nila sa harap ng kanilang mga mata. Walang alinlangan, natalo siya ng kaaway ni Levi. As of now, everything went by Bruce's plan. Sinadya niyang inutusan ang The Annihilator na tanggalin ang pader para masaksihan ng buong Golden Port Island ang nakakahiyang pagkatalo ni Levi. Nais niyang masaksihan ni Erudia at ng iba pang bahagi ng mundo ang pagkamatay ni Levi upang ang imahen ay magmumalto sa kanila habang buhay. Hindi alam ng Diyos ng mga gambler at ng iba pa ang nangyari noon. Naniniwala silang The Annihilator ang nanakit kay Levi. Gaano kaya siya kalakas? Isang suntok na naman ang binato ng Annihilator kay Levi, dahilan para bumulwak ang dugo sa katawan nito. Matapos ang ilang sunod-sunod na suntok, basang-basa na si Levi sa dugo. Lahat ng naruroon ay nabigla na hindi maintindihan. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Sherry dahil hindi siya makapagsalita at makagalaw. Kasalanan ko ang lahat, hindi naman ito kailangang pagdaanan ni Levi kung hindi dahil sa akin. Nalaglag ang panga ng lahat ng maimpluwensyang figure ng Golden Port Island, at hindi makapaniwalang tumingin sila sa dalawang lalaki. Habang nagpapatuloy ang drama, may nagmasid sa mga pangyayari sa malapit. Ito ay ang Half-Phantom. Nanatili siyang nagmasid sa katahimikan nang hindi nagpapakita ng anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Matapos harapin ang ilang nakamamatay na suntok, nawalan ng hininga si Levi. Gayunpaman, walang intensyon ng Annihilator na itigil ang kanyang ginagawa. Patayin siya. Napaungol si Bruce. Itinaas ng Annihilator ang kanyang kanang kamay, nag-ipon ng hindi magaganap na puwersa, at binasag ang kanyang palad sa puso ni Levi na parang espada. Ipagpatuloy mo. Kailangan ni Bruce ang The Annihilator para matiyak na patay na si Levi. Sa susunod na ilang segundo, ang Annihilator ay naglunsad ng parehong pag-atake kay Levi ng paulit-ulit. Malakas na bumagsak si Levi sa lupa. Wala nang palatandaan ng buhay sa kanya. Hindi, sigaw ni Sherry sa paos na boses. Hindi niya matanggap ito. Maging ang mga maimpluwensyang tao ng Golden Port Island ay nabigla. So wala na yung lalaking nanguna sa gem list. And just like that, may bumugbog sa kanya hanggang mamatay. Hindi ka panipaniwala. Dumating ang ilang unmanned aerial vehicle at nagsagawa ng masusing pag-scan kay Levi para kumpirmahin ang pagkamatay nito. Wala nang palatandaan ng buhay sa kanya. Patay na ang tao. Kinumpirma ng mga sasakyan ang pagkamatay ni Levi matapos pag-aralan ang katawan. Pumunta at suriin muli siya, sabi ni Bruce, na isang maselang lalaki, sa The Annihilator. Patay na siya for sure, Master. Iniulat ng Annihilator. Si Bruce, na pinagpapawisan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Halos hindi na siya makatayo nang matapos ang lahat. Ang mga pinuno mula sa Rayzone niya ay bumulalas sa tuwa. Natuwa sila na naalis na sila sa kanilang nakikitang banta. Malaki, magsumbong ka sa akin kapag nasira mo na ang katawan niya. Inutusan ni Bruce ang The Annihilator. Opo, Ginoo. Sa isang malakas na sinag, tuluyang natunaw ng The Annihilator ang katawan ni Levi. Wala nang paraan para bumalik si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1962. Sa sandaling ito,
Ang lahat ay nasa gilid. Hingal na hingal ang lahat, halos malagutan ng hininga. God of Gamblers, Xenotaph, Sherry, and the others were waiting for a miracle to happen. Napakalupit, ang pumatay ng tao at sirain ang katawan. Hindi nila matiis na panoorin ang katawan ni Levi na gutay-gutay. Lalo na kay Sherry, para sa kanya, napakasakit panoorin. Sa sandaling iyon, kahit na si Bruce ay nabigla sa hindi malamang dahilan. Nanginginig ang magkabilang paa niya at nangangatol ang mga ngipin. Ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na may masamang mangyayari kapag sinira nila ang bangkay ni Levi. Ngunit kailangan niyang masaksihan ang pagkawasak ng katawan ni Levi upang mapatunayan ang kanyang kamatayan. Kung hindi, hindi siya maniniwala na siya ay patay na, at hindi siya makatulog at makakain ng maayos. Ang sinag ng liwanag na namuo sa mga kamay ng The Annihilator ay unti-unting umabot kay Levi. Zap! Binalot ng sinag ng liwanag si Levi, unti-unting nawasak ang kanyang katawan. Walang nakitang himala, hindi lumaban si Levi, at walang makakaligtas sa kanya. Nako, ang kanyang katawan ay namatay sa mga kamay ng The Annihilator. Thud! Bumagsak si Bruce at napaupo sa sahig. Boom! Sa wakas, ang bigat sa kanyang mga balikat ay naalis, at naramdaman niya ang isang walang katulad na pakiramdam ng kawalan ng laman. Para bang ang pinakalayunin ng kanyang buhay ay nawala sa isang kisap mata, bumalik sa orihinal nitong blanko. Mula nang ipagkatiwala sa kanya ang pangangailangang gawain ng Love of Gods, palagi niyang itinuring na si Levi ang kanyang panghabang buhay na kaaway. Hindi, mas tumpak, ang kanyang panghabang buhay na layunin ay labanan si Erudia at patayin si Levi. Ngayong patay na si Levi, baog at buwang ang kanyang puso. Habang pinagmamasdan nila ang pagkawatak-watak ng katawan ni Levi, ang mga puwersang Raysonian ay nagsaya at masayang nagdiwang. Wala nang nanonood ng live broadcast. Sa ngayon, nagsimulang magbago ang live broadcast footage, ngunit tila walang nakapansin dahil abala sila sa saya. Bawiin ang lahat ng mga drone. Inalis din ni Bruce ang mga drone, at wala ng mga visual. Walang nakakaalam ng mga pagbabagong nangyari. Sa mga mata ni Bruce at ng iba pa, natunaw ang katawan ni Levi hanggang sa puntong hindi na siya muling mabubuhay kahit gaano pa kalakas ang pamamaraan o gaano kahusay ang teknolohiya, walang makapagliligtas sa kanya. Pinaghiwa-hiwalay ng Annihilator si Levi sa harap ng mga mata ng lahat, na wala kahit kay-titing na laman. Nag-aapoy sa galit si Sherry. Agad siyang nawalan ng malay matapos umubo ng isang subo ng dugo. Ang Diyos ng mga gambler, Xenotaph, at iba pa ay desperado. Ang numero 1 sa Erudia Gem List ay natalo. Maging ang katawan ay nagkawatak-watek. Kalunos-lunos. Ito rin ang pinakamataas na termino sa tuktok ng Erudia Gem List sa kasaysayan. Natapos ang paghahari pagkatapos lamang ng ilang araw na nasa tuktok. Natahimik ang Golden Port Island. Ang lahat ay nalugmok sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Mahina. Matapos wasakin ang mga katawan ng iba, The Annihilator ay mabilis na umalis sa eksena. Mula sa araw na iyon, magiging sikat na ang Annihilator sa buong mundo. Tinalo niya si Levi ng solo. Sa totoo lang, kinailangan ng maraming master para patayin si Levi, ngunit hindi ito inamin ni Bruce. Sasabihin lang niya sa mundo na siya lang ang pumatay kay Levi. Kahit si Sherry lang ang nakakita nito, walang maniniwala sa kanya. Ang nagawang pagpatay kay Levi ay sapat na para maging The Annihilator ang pinakamalakas na nilalang na umiiral. Umalis sa eksena ang Annihilator. Tara na, kunin mo rin si Sherry. Tapos na, bulalas ng Diyos ng mga gambler matapos makita ang lahat. Ginoo, hindi nakaligtas si Garrison sa huli. Kawawa naman, bulalas ni Xenotaph at umalis na rin sa eksena. Umalis ang lahat at tumahimik ang lugar. Tanging lusek ng dugo ang natira. Ang mga labi ni Levi ang nagkawatak-watak sa isang lusek ng dugo. Matapos hintayin na makaalis ang lahat, lumitaw ang half-phantom. Ang latak ng dugo sa sahig ay biglang nawala. Ang mas nakakatakot ay, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1963, hindi muling lumitaw ang bangkay ni Levi. Nawala ang mga bahid ng dugo, at ipinakita ang kanyang bangkay. Masisira ang pangakong may makakasaksi nito. Paano ito naging posible? Fake ba lahat ng nangyari? Oo, fake ang lahat.
Ang nakita ng lahat ay isang ilusyon na ginawa ng salamangka ng Half-Phantom para pakialaman ang kamalayan ng lahat. Ang eksena kung saan nagkawatak-watek si Levi ay talagang isang ilusyon. Hindi lamang ang mga manunood ang naapektuhan ng ilusyon, maging ang The Annihilator ay naapektuhan ng walang pagbubukod. Ang akala niya ay dini-disintegrate niya ang bangkay ni Levi, pero peke pala ang lahat. Lahat sila ay guni-guni na ipinapasok sa kanyang isipan. Gayunpaman, ang kanyang isip ay masyadong malakas. Upang pakialaman ang kanyang kamalayan at makagawa ng mga guni-guni, ang Half-Phantom ay kailangang gumamit ng kanyang pinakamakapangyarihang mga spell kasama ang kanilang pinakamahalagang pagsisikap na linlangan siya. Ubo. Nagpumiglas ang Half-Phantom na maglakad ng diretso at biglang umubo ng subo ng dugo. Muntik na siyang matamba. Madaling lokohin ang iba gamit ang mga simpleng spell, ngunit ang paglalako sa The Annihilator ay nasa bagong antas. Ito ay lampas mahirap. Ibinigay ng Half-Phantom ang lahat para guluhin ang kamalayan ng The Annihilator at naging dahilan para mag-hallucinate siya. Gayunpaman, ang pagsasagawa ng spell ay nakabawas sa kanyang sigla at naging sanhi ng kanyang edad na 20 hanggang 30 taong mas matanda. Ang kanyang buhok ay pumuti sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Nagbayad siya ng isang kahabag-habag na presyo para lokohin ang The Annihilator. Sa kabutihang palad, nagawa kong linlangan siya. Ngumiti ang Half-Phantom. Sa katunayan, nagawa lang linlangan ng Half-Phantom ang lahat ng naroroon, ngunit hindi ang mga makina. Gayunpaman, pinanood lamang ni Bruce at ng iba pa ang unang bahagi ng broadcast at tumigil sila sa panonood pagkatapos nilang matiyak na mawawasak ng The Annihilator si Levi. Kung itinoon nila ang kanilang mga mata sa screen, malalaman nila na si Levi ay hindi naghiwalay. Naloko ang Annihilator. Tumingin ang Half-Phantom sa bangkay ni Levi at bumantong hininga, hindi ko mailigtas ang buhay mo, kaya ang bangkay mo lang ang nailigtas ko. Ito ay lumabas na kahit ang Half-Phantom ay nasa ilalim ng impresyon na si Levi ay lubos na patay. Walang paraan para mailigtas niya ang kanyang buhay mula sa The Annihilator, kundi ang kanyang bangkay. Dahil alam ng Half-Phantom sa simula pa lang na hindi siya makakatakas sa pagkamatay niya kapag nakita niya ito. Upang hindi madamay, umalis siya ng may dahilan. Ito ang halaga ng babayaran para sa pagliligtas ng mga tao. Sumalangit nawa, ililigtas ko si Zoe, sabi ng Half-Phantom. Ang sinumang humingi ng tulong sa Half-Phantom ay babayaran sa kalaunan. Kaya ang halaga ng babayaran ni Levi ay ang kanyang buhay. Ililibing kitang mabuti, bulong ng Half-Phantom sa sarili habang nakatingin sa bangkay ni Levi. Nang kukunin na sana niya ang bangkay ni Levi ay biglang nagbago ang mukha nito. Shit, may darating. Inihagis ng Half-Phantom ang katawan ni Levi sa karagatan sa malapit, pagkatapos ay nawala ang kanyang sarili. Masyadong maraming enerhiya ang naubos ng matandang Half-Phantom kanina. Talagang hindi niya kayang tumakas habang kinakaladkad ang bangkay ni Levi. Kung gagawin niya, matutuklasan siya. Matapos mawala ang Half-Phantom, ilang individual ang lumitaw. Sila ang mga maitim na tagapaglingkod ng The Cardinal Hall. Mabilis silang pumunta sa pinangyarihan matapos matanggap ang balita ng insidente. Pagdating pa lang nila ay naglibot-libot na sila. Si Levi ay napatunayang patay na. Pagkatapos ng kumpirmasyon, umalis sa eksena ang maitim na mga katulong. Hinintay ng Half-Phantom na umalis ang maitim na mga katulong bago muling lumitaw. Kaagad, sumugod siya patungo sa karagatan sa tabi niya at gumamit ng mahiwagang pamamaraan upang mahanap ang posisyon ni Levi. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang wala na ang bangkay ni Levi. Hindi maaaring, ang tubig ay kalmado at hindi gumagalaw. Ang kanyang bangkay ay hindi maanod sa ganoong kaikling panahon. Bulong ng Half-Phantom sa sarili. Nagpatuloy siya sa pagsisad sa karagatan at paghahanap. Matapos ang ilang oras ng paghahanap sa nakapalibot sa sahig ng karagatan, wala pa ring nakita ang bangkay ni Levi. Nawala ang bangkay niya. Kahit ang Half-Phantom ay hindi makapaniwala. Hindi siya mabubuhay. Paano nawala ang bangkay niya? Ang Half-Phantom ay nalilito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1964. Hindi maaaring mabuhay si Levi. Kinumpirma ito ni Bruce, The Annihilator, at ang Half-Phantom. Ngayong nawala na ang bangkay ni Levi,
Ang tanging kapani-paniwalang paliwanag ay ang kanyang katawan ay kinuha ng ibang tao. Panatilihing ligtas ang katawan. Bumantong hininga ang Half-Phantom at umalis. Sa nakalipas na ilang oras, ang mga tao sa Golden Port Island, kabilang ang mga maimpluwensyang individual, ay labis na nabigla. Parang lindol ang nangyari. Si Levi, ang numero 1 sa Erodia Gem List, ay nahulog sa isla. Siya ay binugbog hanggang mamatay at ang kanyang bangkay ay pinaghiwa-hiwalay sa harap ng mga mata ng libu-libong tao. Ang pangyayari ay kakilakilabot, at lahat ay nabigla dito. Hindi lamang iyon, ngunit ang lahat ng bahagi ng Erodia ay mabilis na nalaman ang tungkol sa balita. Nahulog si Levi. Ang balita ay nakakasira ng lupa. Niyanig nito ang bawat sulok ng Erodia. Ang numero 1 sa Erodia Gem List ay patay na. Ang balita ay dumating na parang kulog na naghahati sa langit. Hindi ka panipaniwala. Ang Cardinal Hall, Eragon, at maging ang mga Dragonites ay natulala. Matapos marinig ang balita, ang Seven Fins at ang iba pa ay umalis at sumugod sa Golden Port Island. Hindi lang sila, marami pang individual ang sumugod sa Golden Port Island na parang mga baliw dahil hindi sila makapaniwala. Paanong namatay si Levi? Maging ang Levi's team of Secret Warriors at ang West Skylord ay halos mabaliw. Biglaan ang nangyari, hindi nila alam. Bago ito, sasabihin sa kanila ni Levi kung mayroon siyang anumang plano o sabwatan, ngunit sa pagkakataong ito, nangyari ito nang walang abiso. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari, kahit ang West Skylord na nangongolekta ng impormasyon para kay Levi. Nalungkot siya nang marinig ang tungkol sa pagkamatay ni Levi. Ang tagapangalaga ng Erodia, ang Crown King ay bumagsak. Ngayon ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng Fiery Demon ay nalinis na. Alam ng lahat na siya pa rin ang Diyos ng digmaan ng Erodia. Lalo na pagkatapos niyang maging number 1 sa Erodia Gem List, hindi mabilang na tao ang natuwa. Sa kanya sa tuktok, kaya niyang protektahan si Erodia. Maging ang Cardinal Hall ay humanga sa kanya. Tinubos niya pabalik ang pagmamalaki ni Erodia nang mabaigaw niya ang malupit na pagkana ng kalaban. Iniligtas niya si Erodia na nagkakagulo. Muling bumalik ang pag-asa ng mga tao sa Erodia. Gayunpaman, natalo si Levi sa loob ng ilang araw. Siya ay binugbog hanggang sa puntong wala nang natira pang buto. Anong brutal? Sobrang brutal. Ang eksena kung saan pinatay si Levi ay nasaksihan ng libu-libong tao. Ito ay tunay na totoo. Patay talaga si Levi. Halos ikinahihiya ng balita si Winona ng The Cardinal Hall. Muntik na siyang mawalan ng malay. May lumabas pa ng dugo sa gilid ng bibig niya. Ano? Patay na ba siya? Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Winona. Patay na si Levi. Ang galing. Hindi. Sino ang pumatay sa kanya? Dapat akong magwawakas ng buhay niya. Saglit na natuwa si Zoe habang napuno siya ng galit. Ang kanyang puot ay tumaas nang mabanggit ang pangalan ni Levi. Nagreklamo siya tungkol sa taong pumatay kay Levi at bakit hindi siya pumatay sa kanya. Napaluha si Winona at sinabi sa iba, huwag sabihin kay Evie at sa kanyang lola. Pati si Mia. Ang balita ng pagkamatay ni Levi ay kumalat sa buong mundo. Si Bruce ay tumayo upang tumstigo si Levi ay nakumpirmang patay sa pamamagitan ng paghihiwalay ng kanyang bangkay nang walang pagkakataong mabuhay muli. Nang marinig nila ang balita, tuwang-tuwa ang mga taga-Raysonia at Kirea. Ang mga bansa na mga kalaban ni Levi ay nagsaya. Nag-celebrate sila ng fireworks na parang pista. Para sa kanila, si Levi ay parang isang punyal na tinusok sa dibdib, hindi sila makatulog ng maayos nang hindi siya naalis. Pero ang lahat ay tapos na ngayon. Walang ibang bansa ang mas nasasabik sa pagkamatay ni Levi kaysa kay Zarain. Si Levi minsan ay nagdala sa kanila ng matinding kahihiyan. Kinasusuklaman siya ng lahat. Ngayong napatay si Levi, nagsaya ang kabuuan ng Zarain. Ginawa pa nilang holiday ang araw na ito. Si Bruce at ang Annihilator ay naging mga bayani ng Zarain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1965. Ang Annihilator ay naging superhero ni Zarain pagkatapos na magpakita sa publiko sa unang pagkakataon, at higit na nakinabang si Bruce. Nakatanggap siya ng malaking gantimpala sa pagpatay kay Levi. Sa una, siya ay isang tagapagsalita lamang para sa Lab of Gods, isang individual ng isang mas mababang hierarchy.
Ngunit pagkatapos patayin si Levi, na-promote siya bilang isa sa mga pangunahing miyembro ng Lab of Gods. Nakuha niya ang karapatang ma-access ang maraming base ng pagsasanay ng Lab of Gods at pakilyusan ang 70% ng kagamitan at paggawa ng Lab of Gods. Hindi pa nakaranas si Bruce ng ganoong kaguluhan. Dahil ngayon ay maaari na niyang ma-access ang higit pang mga pangunahing teknolohiya, mahiwagang sikreto at mag-utos ng mas makapangyarihang mga tao, hindi lang ang The Annihilator. Maaari na niyang gamitin ang mga individual na mas malakas kaysa sa The Annihilator. Ang pagkakaroon ng gantimpala ng mabigat sa pamamagitan ng Zarain, Bruce ay hindi intrigued sa pamamagitan ng kapangyarihan at kayamanan. Ang kanyang layunin ay maging isang mahalagang miyembro ng Lab of Gods. Namatay si Levi, at nakamit ang kanyang layunin. Pinatay niya ang 2 ibon gamit ang isang bato. Nasa iyo ang aking walang hanggang pasasalamat, Levi. Hindi ko akalain na balang araw ay magiging pangunahing miyembro ako ng Lab of Gods. Tumangala si Bruce sa langit at ngumiti. Agad na sinimulan ni Bruce ang eksperimento ni Jared sa pagbabago anyo ng enerhiya. Walang makakapidyo sa kanya ngayon. Ang mga puwersang Raysonian ay natuwa gaya ni Bruce. Kung nabubuhay pa si Levi, ipagpapatuloy niya ang pagsupil sa Raysonian Bushido at maaapektuhan ang mga ito. Ngayong namatay si Levi, ang kanilang mga plano ay maaaring maisakatuparan. Ang pagkamatay ni Levi ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon para sa maraming tao. May mga taong nagluksa, may nabaliw dito, may nasasabik, at may mga galit na galit. May mga taong na-promote pa at kumita ng kayamanan. Ang pagkamatay ni Levi ay nagdulot ng mapangwasak na epekto kay Erudia. Sa kanyang panahon, pinigilan niya ang maraming pakana at sabuatan ng kaaway. Sa sandaling ito, malapit nang ma-flatten ang Golden Port Island sa pagdating ng hindi mabilang na mga bakante na individual na naghahanap ng mga pahiwatig. Gayunpaman, bukod sa mga pinsala na dulot ng labanan, mayroon lamang isang pool ng dugo. Kahit noon pa man, ang lusek ng dugo ay gawa-gawa lamang ng half-phantom. Wala silang mahanap, mga kasama, mangyaring tandaan ang 2 pangalan na ito, Bruce at The Annihilator. Nangako na babayaran ko sila. Bulalas ng Swordfiend. Dapat nating ipaghiganti ang ating guro. Pabayaran mo sila. Ang 7 Fiends at ang mga tagasunod ay sumigaw lahat. At tandaan mo, kahit wala na ang ating guro, hindi natin dapat kalimutan ang lahat ng itinuro sa atin ng ating guro at sundin ito. Utos ng Swordfiend. Sinakop sila ni Levi ng may lakas, ngunit nakuha rin niya ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng kanyang alindog. Ano? Patay na si Levi. Nagkataon na pinadala ng Sacred Organization ang 18 Dark Angels para hanapin si Levi. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, lumabas ang balita ng pagkamatay ni Levi. Nagulat silang lahat, kaya ang henyo na sinadya upang maging pinuno ng sagradong organisasyon ay nawala ng ganoon. Natigilan ang lahat, siguro lahat ng tao ay naloko ni Levi at hindi pa talaga siya patay. Nagsalita ang pinakamalakas na miyembro ng 13 Fiends sa ilalim ni Cyrus, Death Fiend. Ayon sa data na aming nakolekta, mayroong ilang pagkakataon kung saan hindi namatay si Levi at nilinlang ang lahat. Bago ito, katanggap-tanggap na si Levi ay peke ang kanyang kamatayan. Nawasak ang bangkay ni Levi sa pagkakataong ito, at nasaksihan ni Bruce ang kanyang pagkamatay. Alam naman ng lahat kung gaano kaingat si Bruce, di ba? Natahimik ang lahat ng isa pa sa 18 Dark Angels ay gumawa ng teoryang ito. Talaga, kilalang-kilala ng Sacred Organization si Bruce. Kung may nagsabing patay na siya, maaaring peke iyon. Pero kung si Bruce ang magdedeklara nito, dapat totoo. Sige, balik tayo. Ang 18 madilim na anghel ay bumalik sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Matapos ang ilang araw na katahimikan, walang balita tungkol kay Levi, at hindi nahanap ng half-phantom ang bangkay ni Levi. Sumuko siya dahil hindi niya alam kung nasaan ang bangkay. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Kuwit. Pero saan nga ba nagpunta ang bangkay ni Levi? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1966. Kinain ba ng piteng ang bangkay? O may nagligtas sa kanya? Walang nakakaalam kung bakit nawala ang bangkay ni Levi. Maliban sa half-phantom, inakala ng iba na natunaw na ang bangkay ni Levi. Kung ganoon, saan napunta ang bangkay ni Levi?
May paliwanag ang lahat, imposibleng mawala ang bangkay niya sa hangin. Ang hindi napagtanto ni Bruce ay isang piraso ng partikular na impormasyon ang nalik sa pandaigdigang dark web. Si Levi ay hindi pinatay ng The Annihilator. Sa halip, siya ay napatay sa pamamagitan ng pinagsamang puwersa ng maraming bihasang mandirigma at sinamantala lang iyon ng The Annihilator. Inilathala pa nila ang listahan ng mga eksperto na pumatay kay Levi. Ang mga detalye ng pakikipaglaban ni Levi sa kanila ay tinukoy din ng malinaw. Malinaw na ang puwersa ni Bruce at Ray Sonia ang nasa likod ng lahat. Laking gulat ni Bruce. Sino ang nag-publish niyan sa dark web? Alam talaga nila ang lahat ng detalye ng laban. Naselyuhan na namin ang lahat ng impormasyon, kaya paano nalaman ng impormante? Imposibleng may nag-leak dito mula sa puwersa ng Ray Sonia. Kaya, sino ito? Ang tao ay naglathala pa ng maraming matibay na ebidensya, na ginagawa itong hindi may kakaila. Inangkin niya na siya ay tagahanga ni Levi. Kahit patay na si Levi, dapat mabunyag ang katotohanan, para malaman ng lahat kung gaano siya naging matapang. Gaano man kalakas si Levi, mas marami pa rin siya, kaya humahantong sa kanyang pagkatalo. Anuman, ang sinabi ni Bruce tungkol kay Levi na pinatay ng The Annihilator ay mali. Diyos ko, napakaraming manlalaban ang kasali. Pinatay ba silang lahat ni Levi ng mag-isa? Kahit na may pasanin siya, kaya niyang pumatay ng napakaraming mandirigma. Gaya ng inaasahan sa isang taong nangunguna sa listahan ng gem ni Erudia. Damn it! Ang Annihilator ay naglaro ng madumi. Anong kasuklam-suklam? Sila ay isang grupo lamang ng mga walang hiyang jerks. Pumunta sa impyerno. Habang pinupuri ang lahat ng katapangan ni Levi, pinuna nila si Bruce at The Annihilator. Sa kabila ng kanyang kamatayan, si Levi ay iginagalang pa rin gaya noong siya ay nabubuhay. Hindi man lang na-update ng Manifest Court ang gem list. Sa ngayon, si Levi pa rin ang nasa unahan. Ito ay isang hindi pa nagagawang sitwasyon. Hindi lamang isang namatay na manlalaban ang nasa listahan pa rin, ngunit siya rin ang nanguna rito. Iyon ang karisma ni Levi. Gayunpaman, iba ang interpretasyon nito sa The Manifest Court. Tila may iba pang natuklasan ang The Manifest Court, ngunit pinatahimik nila ito. Samantala, ang iba ay hindi pa rin nakakalimutan. Napakahiwaga ng Manifest Court na maging ang Cardinal Hall ay walang alam sa mga operasyon nito. Kung tutusin, may sapat na kakayahan ang The Manifest Court para imbestigahan ang Sacred Organization. Dahil hindi nila na-update ang listahan ng gem at ipinagpatuloy ang paglalagay kay Levi sa unang lugar, maaari silang magkaroon ng ibang intensyon. Matapos mapagtanto ang katotohanan, ang Seven Fins ay galit na galit. Nagplano na sila kung paano maghiganti. Samantala, ang 18 madilim na si Anghel ay nagtipon sa isang lugar sa Bekip. Madilim ang kalangitan, habang ang mabagyo na hangin ay nagpapadala ng buhangin at alikabok na umiikot ng malakas sa kalangitan. Isang napakalaking itim na kastilyo ang bumungad sa kanila. Mukha itong nagbabala gaya ng bukas na panga ng isang mythic beast, misteryoso at nakakatakot. Pumasok ang 18 Dark Angels. Sa isang malaking bulwagan, sabay-sabay silang lumuhad. Sila ay napakadeboto na tila sila ay time na mananampalataya. Isang nakatagong figure ang nakaupo sa ibabaw ng trono sa harap nila. Kamahalan, namatay na si Levi. Hindi natin siya madadala dito. Ingat na sabi ng Death Fiend. Oo, si Bruce mula sa Lab of Gods ay gumawa ng plano para patayin siya. Kinumpirma namin na tumpak ang intel, idinagdag ng iba pa. Isang mahabang katahimikan ang naganap, dahilan para makaramdam ng pagkabalisa ang 18 Dark Angels habang nakaluhod sila sa sahig. Hindi nila alam kung ano ang iniisip ng Dark Emperor, at hindi rin sila naglakas loob na magtanong. Isang minuto ang lumipas bago tumunog ang isang mahigpit at kakaibang boses. Nilinlang niya ang buong mundo. Ha! Ang nakakagulat na pahayag ng Dark Emperor ay naging sanhi ng pagkatulala ng 18 anghel. Isang tingin ng hindi makapaniwala ang lumitaw sa kanilang mga mata. Ano? Niloko niya ang buong mundo. Hindi ba ibig sabihin? Niloko ba tayo ni Levi? Buhay pa ba siya? Isang nakakatakot na tanong ang bumungad sa isipan ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1967. Ang biglaang paghahayag na ito ay bumagsak sa kanila tulad ng isang bomba,
na bumalot sa kanila sa labis na takot. Kung lumabas ang balita tungkol dito, magugulo ang buong mundo. Isang tingin ng hindi makapaniwala ang lumitaw sa Deathfiend at sa iba pang miyembro ng mga mukha ng 18 Dark Angels. Paano ito posible? Pinanood ni Bruce ang pagkatunaw ng kanyang bangkay. Teka, posibleng ang nakita ng lahat ay ilusyon lamang. Hindi ba ang Golden Port Island ang bayang kinalakan ng Erudias Master of Magic Techniques? Marahil, isang napakalakas na master ang namagitan. Ang nakita ng lahat ay isa lamang ilusyon. Biglang napagtanto ni Deathfiend kung ano ang nangyayari. Kahit na ganoon ang kaso, paano niya ito may tatago sa napakaraming eksperto? May naglantad sa mga detalye ng labanan at nakumpirma na si Levi ay natalo. Nagsimulang mag-usap ang 18 madilim na anghel. Napagpasyahan nila na si Levi ay tiyak na namatay, ngunit ang isang master ng mahiwagang pamamaraan ay maaaring magligtas sa kanyang bangkay pagkatapos. Muling tumunog ang maririnig na boses ng Dark Emperor. Hinding-hindi mabibigo ang taong tinitigan ko. Gayunpaman, ang ikinagulat ko ay, huminto siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Lalong naguluhan ang lahat sa gustong sabihin ng Dark Emperor. May ginawa ba si Levi na labag sa kanyang inaasahan? Hindi pwede. Magiging himala kung buhay pa si Levi. Gayunpaman, sa paghusga sa tono ng Dark Emperor, parang hindi siya magtataka kung buhay pa si Levi. May iba siyang ikinagulat. Sana nagkataon lang. Nagkataon lang. Ang magkasunod na buntong hininga ng Dark Emperor ay umalangaw-ngaw sa buong kastilyo na parang dumadagandong na boom. Gayunpaman, ang lahat ay lalong naguluhan. Mayroon bang bagay tungkol kay Levi na maaaring takutin ang Dark Emperor? Kitang-kita sa 18 Dark Angels kung gaano kalakas ang Dark Emperor. Para sa kanila, ang kanyang kamahalan ay tulad ng kanilang pagka-Diyos. Kahit na ang pinakamatinding paksa mula sa Lab of Gods ay hindi maihahambing sa kanya. Samantala, lumitaw ang isang figure sa The Manifest Court of the Cardinal Hall. Bahagya siyang yumoko sa harap ng The Manifest Court para ipakita ang kanyang paggalang. Bakit ka nandito? Isang nagulat na boses ang narinig mula sa loob. Narito ako para kumpirmahin kung namatay na si Levi o hindi, sagot ng bisita. Talaga? Ikaw lang ang nananatiling nagdududa tungkol dito. Haha. Umalangaw-ngaw ang tawanan. Ano ang sagot? Tanong muli ng bisita. Hahaha. Ang tanging tugon ng The Manifest Court ay tawa. Sige, naiintindihan ko. Tumalikod ang tao at umalis. Nakatira si Robe Slayer sa isang bahay sa Oakland City. Bukod sa kanyang martial ability, si Robe Slayer ay isa ring napakayamang tao. Mayroon siyang 6 na bahay sa loob lamang ng Oakland City. Ang lahat ng mga ito ay matatagpuan sa sentro ng lungsod, na kung saan ay random na nasa labas ng daan-daang bilyon. Mayroon siyang 6 sa mga bahay na iyon, hindi kasama ang iba pang mga ari-arian na pag-aari din niya. Higit pa rito, hindi kailanman nanatili si Robe Slayer sa isang lugar. May mga ari-arian din siya sa ibang lugar. Sa sandaling iyon, humihigop siya ng tsaa para pakalmeyan ang sarili. Hindi niya matanggap ang pagbagsak ni Levi. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay hindi alam ang kanyang pinakamakapangyarihang kalaban kundi ang kanyang tagapagligtas. Kahit na nagpakita si Levi, na nakabalat kayo bilang isang doktor, nakilala pa rin siya ni Robe Slayer. Kanina pa niya gustong makahanap ng pagkakataon para mabayaran ang pabor ni Levi, ngunit tila imposible na ngayon. Huminga ng malalim si Robe Slayer. Whoosh! Sa sandaling iyon, may nakitang ingay sa labas ang mga tainga ni Robe Slayer. Sino yan? Gulat na bulalas niya. Siya lang ang tao sa bahay matapos utusan ang kanyang mga apprentice at butler na umalis. Kahit na ang mga tunog ng isang bug ay hindi makatakas sa kanya. Bakit may narinig akong ingay? Whoosh! Ang Robe Slayer ay lumitaw sa looban ng kasing bilis ng kidlat at nagmamadaling tinungo ang pinanggalingan ng ingay. May tumayo sa harapan niya. Sino yan? Malamig na tanong ni Robe Slayer. Dama po ang matinding tingin niya sa mukha ng kausap. Ano? Nang mas malapitan niyang masulyapan ang tao, bakas sa mukha niya ang matinding takot. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ikaw, napalunok si Robe Slayer. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1968. Bagamat nagluluksa siya sa pagkamatay ni Levi ilang saglit lang, nasa harapan na niya ngayon ang taong iyon.
Siguradong hindi ito multo o kathang isip ng kanyang guni-guni. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Levi mismo. Buhay pa siya. Tuwang-tuwa si Rogue Slayer na gusto niyang magpakawala ng Dagandong, ngunit hindi siya makagawa ng kahit isang tunog. Sa'yo lang ako makakapunta, ngumiti si Levi. Simple lang ang mga dahilan kung bakit siya pumunta para hanapin si Rogue Slayer. Una, alam ng lahat na ang Rogue Slayer ay Nalasan. Kahit na makaligtas siya, ang kanyang kapangyarihan ay mababawasan ng husto. Gayunpaman, sa katotohanan, pinagaling na siya ni Levi. Sa kabila nito, nawala na siya sa alaala ng lahat. Dahil wala siyang pinagkaiba sa isang patay, walang pumapansin sa kanya. Pangalawa, si Delano, na sumali sa puwersa ng Raysonia, ay apprentice ni Rogue Slayer. Pangatlo, ang Rogue Slayer ay sapat na maimpluwensyang tumulong kay Levi. Ang galing! Sa kabila ng maraming salitang gustong sabihin ni Rogue Slayer, ang lahat ay pinaikli sa iisang pangungusap na ito. Tama iyan. Buhay pa si Levi. Hindi siya patay. Alam na ito ng Manifest Court at ng Dark Emperor. Ito ang dahilan kung bakit hindi na-update ng The Manifest Court ang Erudia Gem List, at kung bakit nagbigay ng ganoong tugon ang Dark Emperor sa 18 Dark Angels. Bakit buhay pa si Levi? Noon, wala siyang paraan kapag nakikipaglaban siya sa maraming eksperto. Ang tanging magagawa niya ay hayaang talunin siya ng The Annihilator. Ang dahilan kung bakit hindi nawasak ang kanyang bangkay ay dahil sa Half Phantom, isang master ng magical techniques. Nataranta ang lahat kung paano pa siya makakaligtas. Hindi dahil may nagligtas sa kanya. Ang lahat ay bumagsak kay Levi mismo. Kahit na pagkatapos niyang patayin ang lahat, ang Annihilator ay lumitaw sa sandaling iyon. Bagamat totoo na wala siyang ideya, mayroon pa rin siyang forbidden technique. Noong siya ay ginapos ng Dragon Chain, ginamit niya ang forbidden technique sa unang pagkakataon. Gayunpaman, dahil walang nanonood sa kanya noon, walang nakakaalam na ginamit niya ang forbidden technique. Gayunpaman, napakaraming tao ang nanonood sa kanya sa sandaling iyon, lalo na si Bruce at ang iba pa. Katumbas iyon ng buong mundo na nanonood sa kanya. Kung ilalabas niya ang forbidden technique, ilalantad niya ang kanyang sarili. Ang mga epekto sa kanyang Panginoon ay magiging makabuluhan. Dahil sa pagiging misteryoso ng kanyang amo, ayaw ni Levi na ilantad siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay tao rin ng kanyang salita. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako, lalo na sa kanyang amo na nagligtas sa kanyang buhay. Kaya naman, ang forbidden technique ay talagang out of bounds. Kahit nasa bingit na siya ng kamatayan, hindi pa rin niya ito magagamit. Kung gagamitin niya ang forbidden technique, maaari niyang patayin ang The Annihilator kahit gaano kalakas ang huli. Kung ganoon, makakaligtas siya. Gayunpaman, ang kanyang trump card, ang forbidden technique, at ang kanyang master ay malalantad kay Bruce. Ang mas nakakatakot, maraming tao ang sumusubaybay sa bawat kilo niya ng palihim. Ang Lab of Gods at ang Sacred Organization ay nagpapatakbo pa rin sa paraan. Nag-iingat din si Levi tungkol sa The Cardinal Hall at Eragon. Kaya naman, hindi niya maibubunyag ang kanyang nakatagong trump card. Isang paraan na lang ang natitira, gamitin ang forbidden technique, ngunit bahagi lang nito. Si Levi ay nagtataglay ng maraming forbidden techniques, na ang isa sa mga ito ay tinatawag na secrecy spell. Ito ay isang napaka-espesyal na forbidden technique. Kapag may gumamit nito sa kanyang sarili, mawawala ang kanyang aura at mga palatandaan ng sigla. Hindi alintana kung gaano kalakas ang isang tao, o kung gaano kahusay ang isang makina, walang makakatukoy sa kanyang pag-iral. Para siyang nawala sa manipis na hangin. Kung hindi personal na nakita ng isang tao ang nawawalang tao, imposibleng mahanap siya. Gaano man ka makapangyarihan ang isa, walang makakadetect sa pag-iral ng tao. Noon pa man ay pinaghihinalaan ni Levi na ginamit ng kanyang amo ang forbidden technique na ito para magtago sa kulungan. Kung ganoon, walang dapat mag-abala pa na subukang hanapin siya. Bago niya gamitin ang spell na iyon, sigurado si Levi na ginagamit ng kanyang master ang forbidden technique na iyon. Kaya naman walang naghanap sa kanya sa loob ng maraming taon. Natural, ang forbidden technique na ito ay maaaring gamitin sa pekeng pagkamatay ng isang tao. Gayunpaman, dahil maraming tao ang sumusubaybay sa kanya, hindi nang ahas si Levi na ilabas ang buong pamamaraan.
Sa halip na itago ang sarili, baka ilantad niya ang sarili. Kaya naman, kalahati lang ng forbidden technique ang ginamit niya. Tungkol naman sa kalahati, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1969. Ginamit ni Levi ang forbidden technique para itago ang lahat ng bakas ng kanyang sarili. Ang hakbang na iyon ay ginamit lalo na upang i-target ang mga masters ng mahiwagang pamamaraan. Kung may magpapanggap na patay, hihinto na ang lahat, pati na ang tintig ng puso niya. Sa anumang modernong makina o tao, siya ay tila patay na. Gaano man siya suriin ng isa, tiyak ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, ang mga master ng mahiwagang pamamaraan, na mas karaniwang kilala bilang mga manghuhula, ay maaaring makakita ng mga bakas at pag-iral ng tao. Imposibleng itago sa kanila ang katotohanan. Halimbawa, nang hindi mahanap ni Levi si Zoe, naisip niyang patay na ito. Gayunpaman, nalaman ni Wildefield na buhay pa siya dahil nag-iwan sila ng marka sa kanya. Patay lang si Zoe kung masira ang marka. Gayunpaman, dahil ang marka ay buo pa rin, ginagamit ito na siya ay buhay. Ang parehong prinsipyo ay maaaring ilapat dito. Ang mga master ng mahiwagang pamamaraan at ang napakalakas na mandirigma ay maaari pa ring makakita ng pagkakaroon ng isang tao, at sa gayon, kung ang tao ay patay na o hindi. Para sa isang mazeland na gaya ni Bruce, mag-aalala pa rin siya kahit na makitang naluso ang bangkay ni Levi. Nagtipon siya ng mga salamangkero mula sa mga nayon ng tribo, isang mangkukulam, at maging isang pari para tingnan kung totoong patay na si Levi. Ang kanilang mga skill sets ay halos katulad ng sa mga masters ng mahiwagang pamamaraan ni Erudia. Gayunpaman, hindi pa rin nila nakita ang anumang mga palatandaan ng pag-iral ni Levi. Dahil dito, napagpasyahan nila na siya ay patay na. Sakalang gumaan ang pakiramdam ni Bruce. Ginamit ni Levi ang forbidden technique para linlanggan sila na maniwala na siya ay tunay na patay sa halip na magpanggap ng kanyang sariling kamatayan. Kalahati lang ng teknik ang ginamit niya dahil gusto niyang itago ang katotohanang forbidden technique iyon. Sa ganoong paraan, hindi siya magdadala ng anumang gulo sa kanyang amo. Tungkol naman sa kalahati, nagtagumpay si Levi dahil sa kanyang pinakabagong medikal na pananaliksik. Upang pagalingin si Zoe at ang mahuhusay na mandirigma ni Erudia na napilayan, binaliktad ni Levi ang lahat ng sinaunang medikal na balumbon na iniwan ng kanyang Panginoon. Kaya naman, ginamit ni Levi ang kanyang kaalaman sa medisina para magmukhang patay na siya. Sa kanyang mga advanced na medikal na kasanayan, walang nakakaalam na siya ay nagpapanggap lamang ng kanyang sariling kamatayan. Bilang karagdagan sa forbidden technique, tila sa iba ay siya ay tunay na patay. Nagawa niyang linlanggan ang lahat, maliban sa mga tunay na makapangyarihan tulad ng Dark Emperor at The Manifest Court. Ang mas nakakatakot, may napansin ang Dark Emperor na hindi normal. Sa mga pagdududa niya kanina, halatang nadiskubre niya ang forbidden technique. Gayunpaman, dahil kalahati pa lang ang pinakawalan ni Levi, hindi pa rin sigurado si Dark Emperor. Kaya naman naghinala pa rin siya. Kung ganap na pinakawalan ni Levi ang forbidden technique, siguradong malalaman ito ng Dark Emperor. Kung ganoon, malalantad ang pagkakakilanlan ng kanyang amo. Kaya naman, sa paglipas ng panahon, ginamit ni Levi ang kanyang mga kasanayang medikal upang matanggap na siya ay namatay. Pagkatapos, ginamit ang forbidden technique para itago ang lahat ng mga palatandaan niya ng kanyang sigla. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang linlanggan ang lahat, kabilang ang Half-Phantom, Xenotaph, at iba pa. Kahit nagpapanggap na patay na siya, conscious at aware pa rin si Levi sa lahat ng nangyayari. Ang hindi inaasahan ni Levi ay gusto ni Bruce na sirain ng The Annihilator ang kanyang katawan. Kung ipagpatuloy niya ang peking pagkamatay, maaaring matuno ang kanyang katawan. Sa pinakakritikal na sandali, alam ni Levi na ang isang dalubhasa sa mahiwagang pamamaraan ay namagitan. Napagtanto niya na ito ay ang Half-Phantom pagkatapos. Matapos siyang ihagis ng Half-Phantom sa dagat, diretso siyang umalis. Nakinig si Rogue Slayer kay Levi na matiag ang nagsalaysay ng lahat. Hinaplos ang kanyang baba, sinilip niya si Levi ng may kainahinala at nagtanong, "May tanong ako." Kaya ang Half-Phantom ay nag-spell, lumikha ng isang ilusyon, at naging dahilan upang isipin ang lahat ng iyong bangkay ay natunaw na. Gayunpaman,
pinanood ni Bruce at ng iba pa ang lahat sa pamamagitan ng real-time na footage mula sa mga drone. Hindi. Kahit pakalakas ang Half Phantom, hindi niya rin kayang gawin ang mga taong nasa harap ng screen, di ba? Bagamat hindi talaga nakatutok si Bruce sa footage sa simula, nasaksihan niya ang eksena ng sinimulan ng The Annihilator na tunawin ang bangkay ni Levi. Sa kasong iyon, ito ay hindi tiyak kung paano pa rin malinlang si Bruce. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1970. Nang marinig ni Levi ang tanong ni Rogue Slayer, nanatili siyang tahimik. Pinagsalikop niya ang kanyang manggas at ipinakita ang kanyang mga sugat na duguan. Ay nako, nagulat si Rogue Slayer, na naunawaan ang nangyari. Totoo ang eksena ng paglusaw ng The Annihilator sa bangkay ni Levi. Si Levi ay malubhang nasugatan ng mga sinag ng The Annihilator. Dinaya lang ng Half Phantom ang iba sa dulo. Dahil totoo ang nasaksihan ni Bruce sa simula, wala siyang hinala. Kung tutuusin, imposibleng mali ang surveillance footage. Hindi man lang niya nakita ang nangyari pagkatapos. Okay na ba ang mga sugat mo? Tanong agad ni Rogue Slayer. Ayos naman sila. Ako ay isang doktor, gayunpaman. Ang mga ito ay mababaw na pinsala lamang, kaya't sila ay gumaling sa lalong madaling panahon. Mukhang walang pakialam si Levi. Sa ilang kadahilanan, gayunpaman, naawa si Rogue Slayer sa kanya. Sa pagkakaiba ng kanilang edad, maaari siyang maging nakatatandang kapatid ni Levi. Para sa kanya, parang bata si Levi. Gayunpaman, kailangan niyang balikatin ang pasanin ng pagprotekta kay Erudia. Paulit-ulit siyang nasaktan. Paulit-ulit, siya ay nasa bingit ng kamatayan. Ginoo, Garrison, dahil buhay ka pa, malamang may plano ka, di ba? Nahulaan na ni Rogue Slayer na gustong kumilos ni Levi. Kaya nga hinanap kita. Ngayon, hindi ako makahingi ng tulong sa sino man sa aking mga nasasakupan dahil ilalantad ko ang katotohanan iyon na ako ay buhay pa. Ngumiti si Levi. Ano ang kailangan mong gawin ko, Mr. Garrison? Basta sabihin mo sa akin. Inalok ni Rogue Slayer. Walang nakakaalam na taglay niya pa rin ang dati niyang kakayahan. Sa katunayan, mas malakas siya kaysa dati. Nasa mas mabuting posisyon siya para tulungan si Levi sa ganitong paraan. Kanina mo pa binabantayan ang iyong alagad, Delano, tama ba? Tanong ni Levi. Oo, I already have a grasp on his tracks in Raysonia, sagot ni Rogue Slayer. Malamig na ngumiti, sinabi ni Levi, ang mga puwersang Raysonian, si Bruce at ang Levi ay sinubukan akong patayin sa pagkakataong ito. Hinding-hindi ko sila bibitawan. Gusto kong maghayganti sa bawat isa sa kanila. Ang una kong target ay ang Raysonian forces. Gamit si Delano, kailangan kong tulungan mo akong imbestigahan ang lahat ng kanilang operasyon. Si Levi ay napuno ng pagnanais na pumatay, naghahangad siyang maghayganti. Siya ay personal na maghihiganti sa mga puwersang Raysonia, Bruce, at ang iba pa. Wala sa kanila ang papakitaan ng anumang awa, lalo na ang The Annihilator. Upang huwad ang kanyang kamatayan, si Levi ay nagdusa ng mga suntok ng The Annihilator nang walang kabuluhan. Determinado si Levi na ibalik ito sa kanya ng 2 beses. Sige, walang problema. Talagang tutulong ako. Tumanggaw si Rogue Slayer. Kamakailan, may natuklasan siyang kritikal kay Delano. Ito rin ang dahilan kung bakit siya hinanap ni Levi. Kung hihilingin niya sa West Skylord na mag-imbestiga, maaaring alertuhan niya ang iba ng hindi kinakailangan. Higit pa rito, ang West Skylord at ang iba pa ay nalulunod sa kalungkutan nitong mga nakaraang araw. Marahil ay sumuko na sila sa pag-iimbestiga sa anumang bagay. Gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Pupunta ako sa Raysonia bukas, kaya pangatlong biyahe ko na doon. Ang aking unang 2 paglalakbay ay parehong nauwi sa kaguluhan. Sa pagkakataong ito, gusto kong wasakin si Raysonia, gawin silang mabuhay sa anino ng aking takot magpakailanman. Sa sandaling marinig nila ang pangalan ko, manginginig sila at hihimatayin sa takot. Galit na galit si Levi kaya napatulala si Rogue Slayer habang nakatingin sa kanya. Kung may ibang nagsabi niyan, iisipin niyang nagbubuga lang ng kalokohan ang tao. Gayunpaman, ito ay walang iba kundi si Levi, na nabubuhay pa. Sa sandaling iyon, si Rogue Slayer ay napuno ng pag-asa.
Hindi lamang siya naging saksi sa napakahalagang kaganapang ito kundi isang kalahok din ito. Nabuhay siya ng napakaraming taon, ngunit hindi man lang niya may kumpara kay Levi, na 2 o 3 dekada pa lang nabubuhay. Pagkatapos ng lahat, walang sino man kundi si Levi ang maglalakas loob na gumawa ng kaguluhan sa reso niya. Sige, aayusin ko agad. Ipapakilos ko ang lahat ng aking lakas tao at mga koneksyon para gawin ito. Gayunpaman, isang awkward na tingin ang bumungad sa mukha ni Robe Slayer pagkatapos. Mayroon akong maliit na kahilingan, ngunit, ano ito? Pakitag ako. Gusto kong gumawa ulit ng pangalan para sa sarili ko. Sabi ni Robe Slayer. Matapos mag-isip, tumanggaw si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1971. Bagamat noong una ay nagplano siyang pumunta ng mag-isa, hindi niya naisip na isama si Robe Slayer. Una, napakalakas ng Robe Slayer. Pangalawa, nawala na siya sa atensyon ng lahat. Tama, noong nag-away tayo kanina, na-realize ko na medyo mali ang teknik mo. Nagmana si Levi ng maraming kaalaman mula sa kanyang Panginoon, na sumasaklaw sa lahat at komprehensibo. Sa katunayan, ito ang pinakapangunahing kaalaman sa anumang martial arts sa mundo. Dahil ang lahat ng mga diskarte ay nag-iiba sa ilang mga paraan, maaaring mapansin ni Levi ang kanilang mga depekto at pagkakamali sa mga diskarte ng Robe Slayer. Nang harapin ang patnubay ni Levi, si Robe Slayer ay hindi nang ahas na maging mayabang. Sa halip, nakinig siyang mabuti. Nakita ko, no wonder, naiintindihan ko na. Ano, kaya ko ba yon? Oh my God, ito ay posible, mababaliw na ako. Umalangaw-ngaw sa buong bahay ang mga bulalas ni Robe Slayer sa buong gabi. Matapos matanggap ang patnubay ni Levi, nalutas ni Robe Slayer ang marami sa mga pagdududa niya tungkol sa martial arts. Ang kanyang mga kakayahan ay mabilis na tumaas, umabot sa isang bagong antas na nalampasan ang kanyang nakaraan, kahit na siya ay may divine sword. Kung makikipag-away siya sa mga dalubhasa na nakalaban ni Levi ilang araw na ang nakakaraan, maaaring talunin niya silang lahat. Siyempre, ang Annihilator ay isang pagbubukod. Hindi alam ni Levi kung gaano siya kalakas. Noong nakaraan, inakala ni Levi na hindi sapat ang kapangyarihan ng Robe Slayer. Gayunpaman, nakahanap na siya ngayon ng isang katulong ang mga kakayahan ay hanggang sa pamantayan. Pareho silang masigla kinabukasan. Para sa Robe Slayer, ito ay dahil nakita niya ang isang pambihirang tagumpay at naabot ang isang mas mataas na liga. Para kay Levi, ito ay dahil malaki ang paghilom ng kanyang mga sugat pagkatapos ng isang gabing pagpapagamot. 2/3 gumaling na siya. Sa lalong madaling panahon, siya ay ganap na gumaling. Bakit hindi ka pumunta sa reso niya pagkatapos mong ganap na gumaling, Mr. Garrison? Tanong ni Robe Slayer. Pangunahing nag-aalala siya tungkol sa mga pinsala ni Levi. Hindi. Kailangan na nating pumunta ngayon, sa lalong madaling panahon. Gusto ko silang mahuli at patayin. Matigas si Levi. Tumanggaw si Robe Slayer. Okay, ako na ang mag-aayos ngayon. Hindi nagtagal, natapos na niya ang lahat ng pag-aayos. Kailangan kong mag-disguise. Maaari kang pumili kung gusto mong magsuot ng disguise o hindi, hindi mahalaga. Gumamit si Levi ng sinaunang disguise technique sa harap ng Robe Slayer at mabilis na nagbagong anyo bilang ibang tao. Hindi man lang siya nakilala ni Robe Slayer. Magkakaila rin ako, Mr. Garrison. Mas convenient sa ganoong paraan. Tumawa si Robe Slayer. Nang papalitan na ni Levi ang hitsura ni Robe Slayer, may narinig na boses. Guro. O hindi, si Delano yon. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Robe Slayer nang mapagtanto niyang boses iyon ni Delano. Bilang isang taong maingat sa lahat, nagawa ni Delano na itago ang kanyang pagkakakilanlan at manatili sa tabi ni Robe Slayer. Higit sa lahat, siya ay mula sa reso niya. Nag-aalala si Robe Slayer na baka may mapansin siyang abnormal pagkatapos makita si Levi. Ang tanging solusyon ay ang patayin si Delano, ngunit hindi ko magagawa iyon ngayon. Nabubuhay pa rin siya sa isang layunin. Natapos na ni Delano ang kanyang misyon at sinira ako, pero bakit hanggang ngayon ay gumagala pa rin siya kay Erudia? Una, nalilimutan pa rin niya ang katotohanang nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Pangalawa, malamang may bago siyang misyon. Habang iniisip ito ni Robe Slayer,
Pumasok na si Delano at iba pa. Nang makita ni Delano si Robe Slayer na mukhang handa nang lumabas, agad niyang tinanong, "Saan ka pupunta, guro?" Nabawi na ni Robe Slayer ang kanyang composure noon. "Pupunta ako sa race niya." Mahinahong sagot niya. Samantala, mabilis siyang nakaisip ng paraan para haharapin si Delano. "Race niya." Nagulat si Delano at ang iba pa. "Bakit ka pupunta sa race niya, Master?" Tanong ni Delano. "Bibisitahin ko ang isang matandang kaibigan." Bago pa makapagpaliwanag si Robe Slayer, dumating ang tingin ni Delano kay Levi. "Sino ito, guro?" Tanong ni Delano. Sinulyapan din ng ilan sa mga alagad ni Robe Slayer si Levi. Sa sandaling iyon, si Robe Slayer ay nasa rurok ng pagkabalisa, natatakot na may mapansin si Delano. Gayunpaman, ang reaksyon ni Levi sa sitwasyon ay nagbigay kay Robe Slayer ng malaking pagkabigla. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1972. Nang magsalita si Levi, nagsalita siya sa matataas na Raisonian. Ang Robe Slayer ay isang makaranasang tao at nakipag-away sa isang Swordmaster sa nakaraan. Kaya naman, naiintindihan niya ang kanilang Raisonian. Gayunpaman, natigilan pa rin siya nang marinig niyang nagsalita si Levi. Parang lumaki si Levi sa Raisonia. Maging si Delano ay nabigla. Bilang taga-Raisonia, alam niya kung gaano katas si Levi. Kasama ang kanyang tono at impit, si Levi ay tulad ng isang katutubong Raisonia. Sa kabilang banda, hindi talaga ito mahirap para kay Levi. Noong nagsasanay siya kasama ang mga espesyal na puwersa noong nakaraan, ang pag-aaral ng mga wika at kaugalian ng ibang bansa ay naging pangunahing kasanayan. Ang mas maraming kaalaman tungkol dito, mas mababa ang pagkakataong mamatay. Sa makatuwid, ang bawat isa ay naglagay ng maraming pagsisikap sa pagmaster niyan. Kadalasan, hindi mapakali si Levi na matuto tungkol sa mga dayuhang kultura, ngunit ang kanyang mga misyon ay nag-iwan sa kanya ng walang pagpipilian. Nakakagulat, ang kasanayang ito ay dumating sa madaling gamitin ngayon. Napakasimple ng sinabi ni Levi. Siya ay nagmula sa Almrich, isang isla sa Raisonia. Ang matandang kaibigan ni Robe Slayer, na inapo rin ng isa sa kanyang mga disipulo, ay nagpadala kay Levi upang kunin siya. Alam ni Delano at ng iba niyang mga alagad na ang Robe Slayer ay naglakbay ng malawak sa buong mundo. Ito ay hindi nakakagulat na siya ay may ilang mga alagad sa Raisonia. Higit sa lahat, ang matatas na Raisonian at accent ni Levi ay hindi nagbigay ng dahilan para pagdudahan siya ni Delano. "Nakita ko." Tumawa si Delano at sinabing, "Master, dapat sinabi mo sa akin kung pupunta ka sa Raisonia. Iyan ang aking lupain." Pagkatapos ng lahat, ang katauhan na nilikha ni Delano para sa kanyang sarili ay isang taong lubos na nakakakilala kay Raisonia. Nang magkasalubong ang mga tingin ni Levi, sumang-ayon kaagad si Robe Slayer. "Sige, maghanda ka na." "Walang problema, Master." Excited na umalis si Delano. Pagkaalis ng lahat, nalilitong tanong ni Robe Slayer, "Mr. Garrison, wala na tayong kontrol ngayon. Bagamat mayroon akong mga disipulo kay Raisonia, kailangan nating gumawa ng higit pang mga kasinungalingan ngayon. Natatakot akong ma-expose ang totoong intensyon natin." Pero, tumawa si Levi. "Huwag kang matakot." "Bakit?" Natarante si Robe Slayer. "Dahil gusto mong patayin." Kinilig si Robe Slayer nang marinig iyon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang bumungad sa kanya ang isang realisasyon. "Walang pakialam si Delano kung ano ang dahilan mo. Ang pangunahing punto ay pupunta ka sa Raisonia. Ito ay isang kamangha-manghang pagkakataon para sa kanya upang mapatunayan ang kanyang sarili sa kanyang amo. Kung mapapatay ka niya, magiging malaking dagok ito sa mundo ng martial arts ni Erudia. Kapag umalis ka na kay Erudia at pumunta sa Raisonia, malaking pagkakataon na para patayin ka niya. Malamang nagpapadala siya ngayon ng mensahe sa kanyang amo. Kapag nakapasok na tayo sa Raisonia, may death trap na naghihintay sa atin." Nakangiting paliwanag ni Levi. Bagamat ayaw aminin ni Robe Slayer, iyon ang katotohanan. Siya ay naging bulag upang tanggapin si Delano bilang kanyang alagad. Gayunpaman, hindi niya alam na nabawi mo na ang iyong kaysa sa buong kapangyarihan, at mas malakas pa dati. "At saka, kasama mo ako." Paniniguro muli ni Levi. "Ito ay isang magandang bagay.
Sa pamamagitan ni Delano, mas madaling malaman kung sino ang nagmamanipula ng lahat sa likod ng mga eksena, he added. May bigla ang revelasyon si Rogue Slayer. Tama si Levi. Samantala, nagpapadala ng mensahe si Delano sa mga puwersa sa Raysonia, na sinabing doon na agad pupunta si Rogue Slayer. Ang mga puwersa sa Raysonia ay parang Delano, hindi sila interesado kung bakit gustong pumunta ni Rogue Slayer sa Raysonia. Higit pa rito, dahil nakumbinsi na ni Levi si Delano, hindi naghinala ang huli. Ang tanging inaalala nila ay ang katotohanang pupunta si Rogue Slayer sa Raysonia. Ang galing! Ang manlalaban na nangunguna sa listahan ng gem ni Erudia ay kamamatay lamang. Kung si Rogue Slayer, na dating nasa pangalawang pwesto, ay mapatay din, si Erudia ay daranas ng matinding dagok. Pakilusan mo ang mga lalaki. Bagamat gumaling na si Rogue Slayer sa lason, mas mahina na siya ngayon. Mapapatay natin siya nang hindi nagpapadala ng maraming manlalaban. Isang bitag ng kamatayan ang naghihintay kay Levi at Rogue Slayer sa sandaling iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1973. Habang inaakala ni Delano at ng mga puwersa sa Raysonia na sila ay isang hakbang sa unahan ng Rogue Slayer, ang katotohanan ay si Levi at siya ay talagang milya-milya ang nauuna sa kanila. Hinding-hindi nila aasahan na buhay pa si Levi, at papunta pa sa Raysonia para maghiganti. Sa katunayan, si Delano ang nag-alok na dalhin sila doon. Hindi nagtagal, naghanda si Levi at ang iba at sumunod kay Delano sa Raysonia. Sa paglalakbay, nakipag-ugnayan ang mga puwersang Raysonian kay Delano at sinabing inihanda na nila ang lahat. Sa pag-iisip na malapit nang mamatay si Rogue Slayer sa kanyang mga kamay, naging labis na nasasabik si Delano. Mas mataas ang posisyon niya sa organisasyon. Samantala, si Levi at Rogue Slayer ay nakagawa na ng isang walang kamali-mali na kwento tungkol sa kanyang matandang kaibigan kay Raysonia. Kahit pa imbestigahan ito ni Delano, wala siyang mahahanap. Gayunpaman, hindi nila alam na kumalat na doon ang balita tungkol sa Rogue Slayer na pupunta sa Raysonia. Maraming puwersa sa Raysonia ang hindi mapakali, na gustong masaksihan ang pagbagsak ng alamat ng Erudian. Pagkarating sa Elm Ridge sa Raysonia, naghanda si Delano ng kanilang sasakyan para ihatid sila sa paligid. Umalis ang mga sasakyan mula sa mataong sentro ng lungsod at patungo sa mas malayong lugar. Naturally, alam ni Levi at Rogue Slayer kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Hindi ito tama, mali ang ruta. Sinasadyang sabi ni Levi. Tumawa si Delano. May regalo ako kay Master. Okay, gusto kong makita kung ano ang mayroon ka para sa akin. Isang tingin ng pag-asa ang bumalatay sa mukha ni Rogue Slayer, na parang wala siyang pinaghihinalaan. Namuo ang munting ngiti sa labi ni Delano. Gaano man kalakas ang kanyang Panginoon, ang kanyang kahinaan ay labis niyang pagtitiwala sa kanyang mga alagad. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan sa isang malayong burol. Nagdilim ang kalangitan habang napuno ng nakamamatay na aura ang hangin. Nandito na tayo, Master. Kukuha muna ako ng regalo. Nagbigay ng dahilan si Delano para umalis ng sasakyan. Nakaupo pa rin sa kotse, nakipagpalitan ng tingin si Levi kay Rogue Slayer. Ito ay darating. Tumawa si Levi. Sinusubaybayan na ni Rogue Slayer ang mga taong nakontak ni Delano sa Erudia at Raysonia. Sa katunayan, natuklasan din niya ang iba pang mga especially iya at natuklasan ang mga address sa parehong bansa. Ang bitag ng kamatayan ni Delano ay naglantad ng napakaraming impormasyon. Ang mga puwersang umaatres sa kanya ay hindi nakakalimutan na sila ay tinitiktikan ngayon. Bilang resulta, nakakuha na si Levi ng maraming impormasyon tungkol sa mga puwersang sumusuporta kay Delano. Ang kanyang susunod na hakbang ay ang paghihiganti sa kanilang lahat, na hindi hinahayaan ang isa man sa kanila na mabigla. Bumaba ang dalawa sa sasakyan. Di nagtagal, higit sa 100 mandirigma ang biglang pinalibutan sila, tinatakan ang anumang landas ng pagtakas. Boom! Isang malaking orasan ang inilipat at nabasag ng malakas sa lupa. Pagtingin kay Levi at Rogue Slayer, tumawa ng masama si Delano. Ito ang regalo ko sa iyo, guro. Nangangahulugan ito na ang iyong oras ay tapos na. Papaalisin kita sa huling paglalakbay mo sa mundong ito. Papatayin mo ba ako? Tulad ng isang bihasang aktor, si Rogue Slayer ay nagkunwaring sorpresa. Tama, guro.
Papatayin kita. Isa pa, ako ang naglason sa iyo, taga-Raysonia ako. Inilantad ni Delano ang lahat ng kanyang sikreto. Sa kanyang opinyon, imposibleng mabuhay sina Robe Slayer at Levi. Ang pagsisiwalat ng lahat ng kanyang mga nakaraang gawa ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kasiyahan. Ikaw, nagkunwaring tulala si Robe Slayer. Ang lahat ng puwersa sa Raysonia, lalo na ang mga nasa mundo ng martial arts, ay binibigyang pansin ang eksenang ito. Inakala ni Delano na tataas ng malaki ang kanyang katayuan pagkatapos na patayin si Robe Slayer. Pasensya na po, Master. Hahaha. Isang baluktot na tingin ang biglang lumitaw sa mukha ni Delano. Atake. Patayin sila. Ang mga mandirigma na ipinadala ng mga puwersang Raysonian ay pawang pupunta sa target ang nasugatan na Robe Slayer. Ano man ang mangyari, tiyak ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, pagkatapos makipagpalitan ng tingin ni Levi kay Robe Slayer, nagpakita sila ng isang makabuluhang ngiti. Mamatay. Mahigit sa 100 mandirigma ang sumugod sa kanilang dalawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1974. Lumingon si Delano ng matikas dahil alam niyang magiging one-sided massacre iyon nang hindi man lang tumingin. Dumating ang daan-daang mandirigma, ngunit nakatayo lang si Levi habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang Robe Slayer naman ay walang pagdadalawang isip na hinampas ang kanyang mga kalaban. Boom! Spurt! Gamit ang natutunan niya kagabi, ang kanyang suntok ay napuno ng napakalakas na lakas kaya't ang kalaban ay agad na sumabog sa isang madugong ambon. Boom! Arg! Ga! Ah! Tumalsik ang dugo kung saan-saan, at ang mga sigaw na nakakatalam sa tainga ay maririnig habang ang bawat suntok na kanyang ibibigay ay nagiging madugong pulpol ang kalaban. Walang sino man sa mga mandirigma ang umasa na si Robe Slayer ay lalabas sa kanilang enkwentro na ganap na hindi nasaktan at walang anumang palatandaan ng pagkalason. Tama si Delano tungkol sa laban na one-sided massacre, maliban sa kanyang mga tauhan na pinatay ni Robe Slayer. Nagpatuloy ang hiyawan ng dalamhati sa likuran. Lumingon si Delano nang mapansin niyang may mali, at sa sumunod na nakita niya ay muntik na siyang himatayan. Daan-daang mandirigma ang bumabagsak na parang langaw sa kaliwat kanina. Napakalakas ng Robe Slayer kaya ginawa niyang parang ordinaryong tao ang mga mandirigmang iyon. Natigilan ang lahat habang ang daming tanong ang namumuo sa kanilang mga ulo. Robe Slayer ba talaga ang lalaking ito? Hindi ba siya binigyan ng masamang lason? Hindi ba dapat nang hina na siya ng husto? Hindi ba siya nahulog sa ika-5 pwesto sa listahan ng GEM? Paanong napakalakas pa rin niya? Para siyang lumakas kaysa noong nalason siya. Sa wakas ay napagtanto ni Delano na siya ay nag-ulo ng husto nang makita niya ang Robe Slayer na lalong naging agresibo sa labanan. Boom! Sa isang malakas na pagtapak, binasag ni Robe Slayer ang isang malaking kampana at nagpapadala ng mga piraso nito na lumilipad kung saan-saan. Swoosh! Puff! Ugh! Ang mga piraso ay napunit sa katawan ng mga mandirigma, at ang kanilang bilang ay naging ilang daan mula sa daan-daan sa isang kisap mata. Nang tuluyang makaalis dito, mabilis na tumakas si Delano dahil ayaw niyang mamatay. Pasimpleng tumawa si Levi habang pinagmamasdan si Delano na tumakbo palayo nang hindi humahabol. Kahanga-hanga, ngayon ay hindi na natin kailangan pang hanapin ang punong tanggap dahil si Delano ang magdadala sa atin ng diretso dito. Naisip ni Levi na babalik si Delano sa punong tanggapan pagkatapos makatakas, kaya nag-iwan siya ng marka sa katawan ni Delano at mahahanap niya ito kahit saan siya magpunta. Ang Robe Slayer pagkatapos ay mabilis na nilinis ang natitirang mga mandirigma pagkaalis ni Delano. Noong nakaraan, medyo matagal pa siyang magpadala ng ganoong karaming mandirigma, ngunit mas lalo siyang napabuti kaya nagawa niya ito sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pakikipaglaban sa Robe Slayer sa Elm Ridge ay nagpaalerto sa karamihan ng mga puwersang Raysonian. Ang Robe Slayer ay hindi naapektuhan ng lason at lumakas. Paano ito posible? Parang dapat na siyang ipangatlo sa listahan ng GEM. Ang madilim na araw ay ang pangalan ng isang makapangyarihang organisasyong Raysonian na palaging tina-target ang Levi at Erudia sa kabuuan. Nabuo ito ng mga makapangyarihang matatanda mula sa lahat ng larangan sa Raysonia ay nagsama-sama para sa kaunlaran ng mundo ng martial arts ng Raysonian. Ang madilim na araw ay gumawa ng ilang mga plano laban sa Erudian martial arts world ilang sandali matapos ang pagsisimula nito,
ngunit nabigo ni Levi ang bawat isa sa kanila. Ang pakikipagtulungan kay Bruce upang patayin si Levi ang unang malaking tagumpay para sa kanila, at susunod na nilang papatayin si Rogue Slayer. Gayunpaman, ginulat sila ni Rogue Slayer sa kanyang napakalaking kapangyarihan na higit pa sa inaasahan. Tumakbo ng diretso si Delano patungo sa punong tanggapan sa lalong madaling panahon dahil sa takot na mahabol, na hindi sinasadyang naglantad ng ilang kinakailangang impormasyon sa proseso. Samantala, si Levi at Rogue Slayer ay nakabuo ng isang listahan ng pangalan ng mga pangunahing puwersa ng The Dark Sun. Mayroong 10 sa kabuuan, bawat isa sa kanila ay malalaking shot mula sa lahat ng uri ng larangan. Handa na ba kayong lahat na mamatay? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1975. Sinimulang suriin ni Levi ang mga pangalan sa listahan. Tingnan natin, mayroon tayong una at pangalawang bilang negosyong conglomerates ng Raysonia, ang Yamaguchi Corporation at Matsugami Corporation. Isang lokal na malupit sa Raysonian underworld na nagngangalang Shin Yoshikawa. Ang pamilyang Watanabe na nagsisilbing military strategist ng Raysonia, dating pamilya ng military strategist, Tenichi Watanabe. Ang 6 na sinaunang martial arts clans ng Raysonia, katulad ng pamilya Kitejima, ang pamilyang Hattori, ang pamilyang Nagawa, ang pamilyang Kamida, ang pamilyang Kuno, at ang pamilyang Yagyo. At panghuli, ang Taien Shrine na naglalaman ng malaking bilang ng mga pari, katulad ng master ni Erudia sa mga mahiwagang pamamaraan. Iyon ang mga pangunahing puwersa ng The Dark Sun, at lahat sila ay may napaka-espesipikong mga responsibilidad. Ang ilan ay nag-aambag sa pananalapi, ang ilan ay nagbibigay ng firepower, at ang ilan ay namamahala sa pag-estratehiya. Gayunpaman, ang organisasyon ay lubos na malihim, at halos walang sino man sa Raysonia ang nakakaalam ng pagkakaroon nito. Ang madilim na araw ay gumawa ng maraming plano ng lihim, ngunit ang mga aksyon ni Delano ay naglantad sa bawat isa sa kanila. Kasalukuyan siyang nagtatago sa Edojo, ang kabisera ng lungsod ng Raysonia. Kaya, ang kanyang katapatan ay sa angkan ng Watanabe, nakikita ko. Alam na alam ni Levi ang kinaroroonan ni Delano sa lahat ng oras. Alin ang pakiramdam sa atin ngayon? Tanong niya. Mabilis na natukoy ng Rogue Slayer ang mga lokasyon ng mga pangunahing miyembrong iyon. Dahil nasa Almrich tayo, masasabi kong Matsugami Corporation. Nandito rin ang pamilya Kamida sa Almrich, pero medyo malayo sila. Kung ganoon, magsisimula tayo sa Matsugami Corporation. Sabi ni Levi na may malamig na tingin sa mga mata. Samantala, sinabi ni Delano sa The Dark Sun ang lahat tungkol sa pagbawi ni Rogue Slayer at sa pagiging mas malakas niya kaysa dati, na ikinagulat nila. Hindi ito gagawin. Kung nandito siya sa Raysonia, dapat tiyaking mananatili siya rito ng permanente. Ang balita tungkol sa Rogue Slayer na nasa Raysonia ay kumalat na parang apoy, at karamihan sa Erudia ay nalaman ang tungkol dito. Ano? Nasa Raysonia ang Rogue Slayer. At naka-recover na siya. Anong balak niyang gawin? Magdadala ba siya ng kaluwalhatian kay Erudia? Nagluluksa pa rin ang lahat sa Erudia sa pagkawala ni Levi, na naging malaking dagok sa mundo ng martial arts ng Erudian. Dahil dito, ang balita tungkol kay Rogue Slayer ay nagdulot ng pag-asa sa puso ng mga tao, at nagsimula silang ituon ang kanilang atensyon sa kanyang kinaroroonan. Ang madilim na araw ay nagpadala rin ng kanilang mga mandirigma upang manghuli at patayin ang Rogue Slayer. Isang malaking salo-salo ang nagaganap sa isang magarbong mansyon sa Almrich, at karamihan sa mga bisita ay mga anak na lalaki at babae ng mayayamang negosyante o prodigy mula sa ancient warrior families. Sila ang pinakamagaling sa mga kabataan ng Almrich, at lahat sila ay nagtipon-tipon upang dumalo sa birthday party ni Sakurako Matsugami, ang tagapagmana ng Matsugami Corporation. Nakasuot ng puting evening gown si Sakurako at binabati ang mga bisita sa pintuan. Ano? Nandito ang panganay na anak ng pamilya Kamida, si Ikido Kamida. Si Ikido ang tagapagmana ng pamilya Kamida, isa sa 6 na ancient warrior families sa Raysonia, at ang kanyang hitsura ay agad na nagdulot ng kabuluhan sa mga bisita. Hindi tulad ng iba pang tagapagmana ng mayayamang pamilya, ang mga tagapagmana ng ancient warrior families ay napakalakas at madaling durugan silang lahat sa gusto. Iyon ang dahilan kung bakit siya ang pinakamahalagang panauhin sa party,
At maging si Sakurako mismo ay hindi umaasa na magpapakita siya. Ang lahat ay dumagsa sa kanya at yumuko bilang paggalang. Nga pala, narinig niyo na ba ang pinakabagong balita? Nakarating na sa Raysonia ang Rogue Slayer of Erudia. Pagkatapos ng pagbagsak ni Levi Garrison na unang ranggo sa listahan ng gem. May death wish ba siya o ano? Nagsimulang talakayin ang lahat tungkol sa Rogue Slayer. Sa tingin ba ninyo ay darating si Rogue Slayer para manggulo dito? May biglang nagtanong. Isang mayabang na ngiti ang nabuo sa mukha ni Ikido nang marinig iyon. Ipapaalam ko sa inyong lahat ang isang maliit na sikreto. Nakibahagi ang pamilya ko sa pagpatay kay Levi Garrison. Ano? Napatingin sa kanya ang lahat ng may pagtataka at paghanga. Mamamatay si Levi kung tantong siya dito sa Raysonia, pati na si Rogue Slayer. Nakangiting patuloy ni Ikido. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1976. Ang kanyang labis na pagtitiwala ay sinuportahan ng katotohanan na ang kanyang pamilya ay talagang kasangkot sa pagpatay kay Levi sa pamamagitan ng pagpapadala ng dwarf samurai. Sa kabila ng kanyang pagmamataas, karamihan sa mga babae sa party ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Sa katunayan, kahit si Sakurako ay nagsimula ng magbago ng tingin sa kanya. Nagambag din ang Matsugami Corporation sa pagpatay kay Levi, kaya alam niya kung gaano kalakas ang mga martial artist pati na rin ang kahalagahan ng kapangyarihan sa mundong ito. Huwag kang mag-alala, MS. Matsugami. Kasama ko, walang maglalakas loob na manggulo sa birthday party mo. Ang mga gagawa ay magiging aking kaaway. At saka, nagpadala na kami ng maraming mandirigma para patayin si Rogue Slayer. Nakangiting sabi ni Ikido. Talaga, ang galing. Mamamatay ang mga mangangahas na manggulo sa amin sa Raysonia. Siguradong tapos na ang martial arts world ni Erudia. Una, nawala ang kanilang numero 1 mandirigma sa listahan ng gem, at ngayon ang pangalawa ay mamamatay na rin. Lalaki, ang pag-iisip lang nito ay nasa sabik na ako. Nawala ang kumpiyansa ni Ikido sa mga tao sa paligid niya, at lahat sila ay nagsimulang tumawa kasama niya. Tulad ng mga taga-Zarain, ang mga Raysonian ay palaging kinasusuklaman si Erudia, lalo na ang mga individual tulad ni Levi. Dahil dito, ang balita ng kanyang pagkamatay at ang nalalapit na pagkamatay ng isa pang mandirigmang Erudian ay nanawagan ng isang pagdiriwang. Nakatanggap sina Levi at Rogue Slayer ng balita tungkol sa birthday party at dumating kaagad pagkatapos nitong magsisimula. Binalak ni Levi na makarating sa pinuno ng Matsugami Corporation sa pamamagitan ng Sakurako at sirain ito mula doon. Mabilis na inilabas ng dalawa ang mga gwardya sa entrance bago casual na naglakad papasok ng mansyon. Nananatili ang ngiti sa mukha ni Sakurako sa lahat ng oras habang humaharap ang mga bisita upang iharap sa kanya ang kanilang mga regalo. Habang papunta na sila sa susunod na segment ng party, isang malakas at maliwanag na boses ang narinig. Teka, may isa pa akong regalo sa birthday girl. Napalingon ang lahat sa direksyon ng boses at nakita ang isang binata na may kasamang matandang lalaki. Ang pag-iilaw ay nagbigay ng anino sa mukha ni Rogue Slayer habang nakatayo siya sa likod ni Levi, kaya walang nakakilala sa kanya noong una. Sino sila? Hindi ko pa sila nakita dati. Nagsimulang mag-usap-usap ang lahat. Napansin ng isa sa mga bisita na si Levi ay walang laman at nagtanong, at anong regalo iyon? Kamatayan sa kanyang buong pamilya. Nakangiting sagot ni Levi na ikinagulat ng lahat sa eksena. Walang inaasahan na may mga manggugulo na magpapakita sa kaarawan ni Sakurako, lalo na kasama ang tagapagmana ng pamilyang Kamida. Nawala na ba sa isip ang lalaking ito? How dare he threaten na papatayin ang buong pamilya ko sa birthday party ko? Hindi pa ako nakakita ng ganitong kabastusan. Agad na nagbago ang hitsura ng mukha ni Sakurako, at ang kanyang katulong na nakatayo sa tabi niya ay sumigaw, mayroon tayong manggugulo dito. Bilisan mo at ibaba mo siya. Gayunpaman, walang tumugon sa kanyang tawag para sa tulong dahil inilabas ni na Levi at Rogue Slayer ang lahat ng mga bodyguard at security guard. Nasaan ang lahat? Hoy, seguridad. Naghiyawan din ang mga bisita, pero walang dumating. Iligtas mo ang iyong hininga. Patay silang lahat, sabi ni Levi habang tinatahak ang daan papunta sa Sakurako. Siya ay may napakagandang hangin tungkol sa kanya na ang lahat ay nanigas sa takot,
At lahat sila ay bumaling kay Ikido para humingi ng tulong dahil siya lamang ang gumawa ng kahit ano. Si Ikido at ang kanyang mga tauhan ay may malamig at mayabang na tingin sa kanilang mga mukha habang sila ay humakbang pasulong. May idea ka ba kung sino ako? How dare you na gumawa ng gulo dito? Tanong niya habang pinandilatan si Levi ng masamang tingin. Hindi ko binibigyang **sick kung sino ka. Ganti ni Levi sabay hampas ng malakas sa mukha niya. Agad na tumahimik ang lahat sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1977. Natigilan silang lahat sa gulat, kasama na si Ikido at ang mga tauhan nito na nakatayo sa tabi niya. Ang biglaang sampal ni Levi ay tuluyan na silang natigilan at nagbukas ng dagwang sugat sa pisngi ni Ikido. Nawala ka na ba sa isip mo? Siya ang nakakatakot na tagapagmana ng pamilya Kamida. Gulat na bulalas ng isa sa mga bisita. Tumawa lang si Levi bilang tugon ng marinig iyon. Pumunta ako dito para sa pamilyang Matsugami, at ngayon ay nakakakuha ako ng isang miyembro ng pamilyang Kamida bilang isang bonus. Mamatay, sigaw ni Ikido sabay charging kay Levi after snapped out of his stall. Isa ako sa top 10 sa Reysol niya at dumalo dati sa Elites Conference. Wala pang nang-ahas na ipahiya ako ng ganito. Smack, goo. Pagkatapos ay pinalipad si Ikido na may isa pang sampal mula kay Levi at namatay sa lugar. Kung isa sa alang-alang ang katotohanan na hindi niya nagawang talunin ang mga alagad ni Levi sa nakaraan, natural lamang na natalo siya kay Levi. Teka, kamamatay lang ba ng tagapagmana ng pamilyang Kamida? Hindi ito kapanipaniwala. Lahat ay nakatitig sa walang buhay na katawan ni Ikido dahil sa gulat. Smack, smack. Pagkatapos ay sinampal ni Levi ang mga lalaki sa tabi ni Ikido sa kabilang buhay, at lahat ng tao sa party ay natakot. Papatayin ba niya lahat ng nandito? Hoy, kilala ko ang lalaking iyon. Siya ay Robe Slayer. May sumigaw ng mas malinaw nilang tingnan si Robe Slayer na nakatayo sa likuran. Ano ba? Siya talaga. Nandito talaga siya. Damn it, hindi ako makapaniwala na niloko ko tayong lahat. Sabi ng lalaking binanggit si Robe Slayer kanina habang sinasampal ang sarili sa mukha dahil sa panghihinayang. Parehong si Levi at Robe Slayer ay nagpapalabas ng nakakatakot na aura na kinatatakutan ng lahat ng tao sa kanilang paligid para sa kanilang buhay. Natakot sila na ang dalawa ay magpatayan. Thud, thud. Ang ilan sa mga bisita ay sumuko sa takot at napaluhod habang nagmamakaawa na sila ay iligtas. Ang sinumang hindi nagtatrabaho sa Matsugami Corporation ay malayang pumunta. Sigaw ni Levi. Lahat ng mga bisita ay mabilis na tumakas sa eksena nang marinig iyon, naiwan lamang si Sakurako at ang kanyang mga subordinate na natulala at nakaugat sa lugar. Dalhin mo kami sa tinitirhan ng pamilya mo ngayon, o papatayin kita agad. Bumigay si Sakurako sa kanyang banta at ginawa ang sinabi dahil naniniwala siyang mapapapatay ng makapangyarihang mga mandirigma ng Matsugami Corporation ang parehong Levi at Robe Slayer ng madali. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa bahay na tinitirhan ng pinuno ng Matsugami Corporation. Sa sorpresa ni Sakurako, sinimulang patayin nina Levi at Robe Slayer ang mga miyembro ng The Dark Sun sa sandaling nakumpirma nila ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunpaman, siniguro nilang maliligtas ang mga inosenteng babae at bata dahil hinahabol lang nila ang mga nakagawa ng karumal-dumal na krimen para sa organisasyon. Ang naging mas malaking sorpresa ay ang katotohanang walang sinuman sa mga mandirigma ang nakapagtanggol sa kanilang sarili laban sa mga pag-atake ng dalawa. Sa loob lamang ng kalahating oras, napatay ang lahat ng mga nakatataas ng Matsugami Corporation nang hindi man lang alam kung bakit, at ang kumpanya ay bumagsak bilang isang resulta. Pagkatapos ay pumunta sina Levi at Robe Slayer sa pamilya Kamida at inulit ang kanilang ginawa. Sa kabila ng pagiging isa sa 6 na ancient warrior families, wala ni isa sa kanila ang nakapagpigil sa pag-atake ng duo. Sa katunayan, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Levi dahil kayang-kaya ng Robe Slayer na patayin ang lahat ng mag-isa. Makalipas ang isang oras, nawala na ang buong pamilya ng Kamida. Ang balita ng mga insidenteng iyon ay nagulat sa lahat ng Almrich, The Dark Sun, at lahat ng Reysol niya sa kabuuan. Ang mga lalaking ipinadala ng The Dark Sun pagkatapos ng Robe Slayer ay nalantad sa kanilang dalawang pangunahing puwersa ay nabura sa isang iglap. Kaya lang,
Ginulat muli ng Robe Slayer ang mundo sa kanyang biglaang paggaling at hindi mapigilan ang mga patayan sa race niya. Pareho siya at si Levi ang naging most wanted na mga kriminal ng race niya, kung saan si Levi ay binansagan bilang alagad ni Robe Slayer. Pangunahing iyon ay dahil sa paglalarawan ni Delano kay Levi bilang inapo ng alagad ni Robe Slayer. Isang walang magawang tawa ang pinakawalan ni Robe Slayer nang marinig niya ang balita. Oh, ang kabalintunaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1978. Hindi ito pinansin ni Levi kahit kaunti. Ito ay isang perpektong pagkakataon para sa kanya dahil ang lahat ay nakatuon sa Robe Slayer sa halip. Ang pag-alis ng Matsugami Corporation at pamilya Kamida ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa loob ng race niya. Bagamat ang pamilya Kamida ang pinakamahina sa mga ancient warrior families, sila ay isang puwersa pa rin na dapat mangyari. Nangangahulugan iyon na ang Robe Slayer ay higit na nagbabanta kaysa sa naisip nila, at hindi maiwasan ng The Dark Sun na maramdaman na may mali sa lahat ng nangyari. Bakit ang mga miyembro natin ang inaalis? Madali nating ipagpalagay na nagkataon lang ito sa una, ngunit dalawa ang magkasunod. Parang kakaiba. Siyempre, hindi pa rin natin maalis ang posibilidad na ito ay nagkataon maliban kung napatunayan kung hindi. Aalis na sina Levi at Robe Slayer nang mabangga nila ang mga mandirigmang ipinadala ng The Dark Sun. Ang mga lalaking iyon ay higit na malakas kaysa sa mga inupahan ni Delano, at gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakalabas ng buhay sa sagupaang iyon. Noon ganap na napagtanto ng The Dark Sun ang kabigatan ng sitwasyon. Napakalakas ng Robe Slayer. Anong nangyari sa kanya? Bakit ang lakas niya bigla? Ang mga puwersang Raisonian ay hindi alam ang may mga tanong na iyon, bagaman. Ang mga taga-Erudian ay naguguluhan din kung paano mas malakas si Robe Slayer kaysa noong taglay niya ang Divine Sword. Naalala ko na ngayon, ang Robe Slayer ay ginamo ng isang Erudian na doktor. Mukhang hindi lang siya pinagaling ng doktor sa lason kundi tinulungan din niyang mabawi ang kanyang lakas. Balita ko si Levi ang doktor na iyon. Kung tutusin kung ano ang nangyari, posibleng ipaghiganti ni Robe Slayer ang kanyang kamatayan. Mabilis na nalaman ng ilan sa mga taga-Erudian ang dahilan kung bakit nabawi ni Robe Slayer ang kanyang lakas. Si Delano din, nakarating sa conclusion na iyon at iniulat ito sa pamilya Watanabe. Dahil sa likas nilang pagiging strategist at tagapayo ng militar, naghinala ang pamilya Watanabe na ang mga aksyon ni Delano ang naglantad sa kanila, at ang pagtanggal sa Matsugami Corporation at pamilya Kamida ay nagkumpirma ng kanilang mga hinala. Mukhang matagal ka nang pinapansin ni Robe Slayer. Alam niyang pinaplano mo siyang patayin, pero hindi mo alam kaya diretso mo siyang dadalhin sa lahat ng miyembro ng The Dark Sun. Kung tama ang hula ko, lahat ng miyembro ng The Dark Sun ay nalaman na ngayon. Isa-isa siyang lalapit sa atin. Pinagpawisan si Delano nang marinig iyon. Kaya, si Master ay kumikilos sa buong panahon. Hindi ako makapaniwalang pinaglaruan niya ako na parang tanga. Anong gagawin natin ngayon? Ang Robe Slayer ay hindi mapigilan. Nag-aalalang tanong ni Delano. Nagtawanan ang mga matatanda ng pamilya Watanabe. Talagang kailangan nating matakot kung si Levi ang maghihiganti, dahil mapapawi niya ang lahat ng The Dark Sun. Pero hindi na ngayon napatay na siya. Sa pinakamalaking banta sa labas ng larawan, sandali na lamang bago mamatay si Robe Slayer dito sa race niya. Kahit na ang pinakamahina sa aming 10 pangunahing puwersa ay tinanggal, alinman sa iba pang 8 mas malakas ay maaari pa ring lapidin ang Robe Slayer na parang isang surot. Walang dahilan si Delano para pagdudahan ang mga salitang iyon. Ang mga naalis ay talagang mas mahina sa grupo, at ang mga natitira ay ang lahat ay hindi kapani-pani walang nakakatakot na puwersang labanan. Ang Yamaguchi Corporation at ang Underworld Tyrant ay may toneladang makapangyarihang mandirigma sa kanilang panig. Bukod pa riyan, palagi rin silang nakikipag-ugnayan sa mga pangunahing puwersa ni Zarain. Para naman sa pamilyang Watanabe, ang sinumang makasakit sa kanila ay mapapalibutan ng mga lalaki mula sa iba pang mga ancient warrior families sa loob ng ilang minuto. Dahil ang 8 natitirang puwersa ay halos magkatulad sa lakas, ang pakikipagtalo sa alinman sa kanila ay halos paghuhukay ng sariling libingan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila nabahala kahit kay titing tungkol kay Robe Slayer. By the way, saan sila susunod? Kung hindi ako nagkakamali,
Dapat nilang habulin ang Yamaguchi Corporation. Hahaha, dead meat ang mga tanga. Ipaalam sa Yamaguchi Corporation at sabihin sa kanila na maging handa. Ang mensahe ng pamilya Watanabe ay nakarating kaagad sa Yamaguchi Corporation, at mabilis nilang inihanda ang kanilang mga depensa. Sa loob ng ilang minuto, lahat ng pinakamalakas nilang mandirigma ay nagtipon-tipon at naghihintay sa pagdating ni Levi at Robe Slayer. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1979. Dapat nating bilisan para wala na silang oras para tumugon, Mr. Garrison. Sabik na udyok sa kanya ni Robe Slayer. Hindi, huli na para dyan ngayon. Nalaman na nila na hinahabol natin sila para maghiganti. Nakangiting sagot ni Levi. Ang Dark Sun ay isang kompletong at lubos na organisasyon ng organisasyon. Sa simula, hindi nakakagulat na mabilis silang tumugon sa mga banta. Ano ang gagawin natin, kung gayon? Malamang, na-set up na nila ang mga panlaban nila, kaya daw tayo. Tanong ni Robe Slayer na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Ayos lang. Maaaring alam nila ang tungkol sa pagbabalik mo ng iyong lakas, ngunit hindi ka pa rin nakikita bilang isang banta at patuloy kang minamaliit. Wala tayong dapat ipag-alala ngayon. Tumanggaw si Robe Slayer bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Levi. Ngunit malalaman nila sa lalong madaling panahon kung gaano ka mapanganib at tiyak na mag-iipon ng kanilang pinakamalakas na puwersa para ilabas tayo. Dagdag ni Levi. Siyempre, mag-iingat sila sa sandaling dalawa makuha natin ang isa o sa kanilang pangunahing puwersa. Sabi ni Robe Slayer sabay tango. Gayunman, wala tayong dapat ikatakot. Walang sino man sa race niya ang maaaring makapidyo sa akin. Ang tono ni Levi ay malamig na parang yelo, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpasigla kay Robe Slayer. Oo, tama siya. Ang lahat ay nakatutok sa akin na hindi man lang nila pinansin itong disipulo kung ito. Doon na siya masisikat at mabiglas silang lahat. Ang Yamaguchi Corporation ay matatagpuan sa Edojo, ang kabisera ng lungsod ng Raisonia. Bilang ayon sa conglomerate ng negosyo sa mga bansa, ito ay napakalapit sa mga bansa sa Triple Group of Kirea, at ang aksyon ng kumpanya ay minsan ay may epekto sa mga pampulitikang desisyon ni Raisonia. Ang pinuno ng Yamaguchi Corporation ay lalong nakakatakot dahil sila ay may kontrol sa ekonomiya ng Raisonia at may espesyal na pinagsama-samang pangkat ng mga bodyguard upang matiyak ang kaligtasan ng mga nakatataas nito. Sa paglipas ng mga taon, nag-hire sila ng makapangyarihang mga mandirigma mula sa iba pang panig ng mundo para bumuo ng isang team na tinatawag na kamikaze, at maging ang mga ancient warrior families ay magdadalawang isip na labanan sila. Dahil ang Raisonia ay isang medyo maliit na bansa, madalas na kailangan nilang gumamit ng land reclamation, kaya ang presyo ng lupa nito ay hindi kapani-paniwalang mataas. Dahil dito, ang katotohanan na ang pinuno ng Yamaguchi Corporation ay nakatira sa isang magarbong villa na kasing laki ng isang maliit na bayan ay nagpapakita kung gaano sila kayaman. Ang disenyo ng villa ay nakabatay sa base ng militar, at nilagyan ito ng mga pinaka-advanced na sistema ng depensa hanggang sa bawat sulok. Higit pa rito, mayroon silang daan-daang miyembro ng kamikaze na nagbabantay sa lugar, na ginagawa itong halos hindi maarap. May kabuuang 78 pangkat ng mga asasin ang nagtatangkang pumasok, at nagresulta iyon sa mahigit 600 tao ang namatay bago pa man sila makapasok sa villa. Ang villa ay binansagan bilang isang ipinagbabawal na lugar para sa mga tagalabas na naglalabas ng pahina ng loob sa mga nanghihimasok mula noon. Ang mga nakatataas ng Yamaguchi Corporation ay naruroon lahat sa nakikitang conference room ng villa kasama ang pinuno ng kumpanya, si Shoichi Yamaguchi, sa unang upuan. May 4 na tao ang nakaupo sa bawat gilid ng conference table, at sila ay may kontrol sa ekonomiya ni Raisonia. Nakatanggap lang ako ng balita mula sa pamilya Watanabe. Susunod na darating ang Robe Slayer na lalaking iyon mula kay Erudia. Kinumpirma namin na nandito si Robe Slayer para ipaghiganti si Levi. Sabi ni Shoichi. I activate ang Grade 1 defense systems. Gusto kong ipakita kay Robe Slayer kung gaano kalakas ang mga depensa natin. Oo. Ito ang pinakamalakas na sistema ng pagtatanggol na binuo ng numero 1 kumpanya ng teknolohiya ng Raisonia, ang SolarTech. Ito ang pinakamahusay sa mundo. Ang teknolohiya sa Erudia at Zarain ay walang halaga kumpara rito.
Walang makakapasok sa villa kapag na-activate na. Mamamatay sila bago pa man sila makarating sa harap ng pinto. Nagsimulang magyabang ang mga nakatataas tungkol sa kung gaano kalakas ang kanilang sistema ng depensa. Higit pa rito, tinawag ko ang lahat ng mga mandirigmang kamikaze, kaya ang Robe Slayer ay hindi magkakaroon ng pagkakataon sa impyerno na makapasok dito. Nakangiting sabi ni Shoichi. Oo, kahit isang multo ay hindi nakapasok dito, pati na ang dalawang iyon. Oo, saka paano ako nakapasok dito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1980. Ang sistema ng pagtatanggol ng Yamaguchi Corporation at ang club ng kamikaze ay talagang napakalakas at pinapanatili ang toneladang nanghihimasok sa paglipas ng mga taon. Iyon ang pangunahing dahilan sa likod ng kanilang source of confidence sa kanilang mga depensa. Maging ang pamilya Watanabe ay nakatitiyak na ang Robe Slayer ay mamamatay sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, ang isang pangungusap na iyon ay labis na nagulat sa kanila na ang lahat ay napatalon sa kanilang mga upuan. Ano ang, sino ka? Mabilis nilang nilinggan ang conference room at muntik na silang atakihin sa puso nang makita silang dalawang tagalabas sa silid na kasama nila. Teka, hindi ba iyon ang Robe Slayer at ang kanyang disipulo? Kailan pa sila pumasok dito? Paano sila nakapasok nang hindi nag-alarm? Mga multo ba sila o ano? Paano ito posible? Ang biglaang pagsulpot ni na Levi at Robe Slayer ay labis na natakot sa kanila na halos mabaliw na sila. Robe Slayer, what the hell? Paano kayong dalawa nakapasok? Tanong ni Shoichi habang nalilitong nakatingin sa kanila. Nakangiting sagot ni Levi, pumasok kami sa harap ng pinto, syempre. Imposible yan. Sabay-sabay na sigaw nilang siya. Na-activate na namin ang aming pinakamataas na antas ng sistema ng seguridad, at ang 500 miyembro ng kamikaze ay nakabantay sa labas. Paano posibleng makapasok ang sinuman? Ito ay imposible. Imposible talaga. Ito ay dapat na isang panaginip o isang bagay. Imposible yan. Paano kayong mag-waltz dito ng ganyan? Ang sistema ng pagtatanggol ng Raysonia ay ang pinakamahusay sa mundo. Walang paraan para makapasok ka ng ganoon kadali. Nangangatwiran si Shoichi. Joke ba itong tinatawag na Raysonian Defense System? At mayroon silang katapangan na tawagin itong pinakamahusay sa mundo. Ang isa sa base ng pagsasanay ng Gamatech ay mas malakas kaysa sa isang nakatagpo ko sa lab noong hinahabol ko si Byron sa Zarain. Wala pang isang minuto bago ko nalampasan ang isang ito, at para sa 500 miyembro ng kamikaze. Bueno, sabihin nating nasa mas masahol pa silang kalagayan. Natawa si Levi sa naisip. Ilang sandali pa bago napagtanto ni Shoichi at ng kanyang mga tauhan na hindi sila nananaginip, at nakapasok ang dalawa sa villa. Nabigo ang kanilang sistema ng pagtatanggol sa kanila at hindi na nagawang pigilan ang dalawa. Kunin ang lahat ng miyembro ng kamikaze para patayin sila. Bilisan mo. Agad silang nagsimulang tumawag para sa backup mula sa kamikaze, ngunit walang tumugon sa kanilang paghingi ng tulong. Na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, binuksan ni Levi ang pinto sa conference room, at isang nakakasukang amoy ng dugo ang pumuno sa kanilang mga ilong. Hinahanap mo ba ang mga lalaking ito? Napalingon ang mga lalaki sa pinto nang marinig iyon, tanging pawis na pawis ang nakita nila sa labas ng conference room ng mga tambak na duguan. Lahat ng security guard at miyembro ng kamikaze ay tahimik na pinatay ni Levi at Robe Slayer. Ang sistema ng depensa na kinikilala ng Yamaguchi Corporation na pinakamalakas ay madaling nawasak. Sunod na kayo, sabi ni Levi sabay nguso. Ano? Hindi ako naniniwala dito. Hindi ako naniniwala dito. Ang mga nakatataas ng Yamaguchi Corporation ay tumangging maniwala sa nangyari, kahit na sila ay humugat ng kanilang huling hininga. Nang maalis ang Yamaguchi Corporation, sina Levi at Robe Slayer ay hindi nag-aksaya ng oras at nagpatuloy sa paghabol sa Raysonian Underworld. Sa loob lamang ng isang gabi, pinaalis nila si Shin at ang kanyang mga tauhan, na winasak ang mga negosyong conglomerates at ang Raysonian Underworld. Habang si Erudia ay nasa sabik ng sumikat ang reputasyon ni Robe Slayer, si Raysonia ay nahulog sa isang estado ng takot. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na video.